So, okay ka na? Relax? Okay, yes. Comfortable? Yes. Okay? Yes. Woohoo! Yo, what's up guys? JRC and welcome. Actually, Tagalog pala tayo. Oo nga. Ano ba sa Tagalog ng welcome? Ano ba? Mabuhay. Mabuhay! Ang hirap mag-Tagalog. Welcome! Nasanay ka dito. Nasanay nga eh. Hindi kasi may mga Tagalog na weird. Alam mo yun, pag may English na pag Tagalog mo weird. Okay, so, gagawin ko ng English yung intro ko. Sige lang. Yo, what's up guys? JRC here and welcome to another episode of JRC Inspires Podcast. And today we're going to have another Tagalog episode. So if you are not Filipino, this is not the episode for you. You know, go to my YouTube channel. I posted so many episodes out there. So watch my previous episodes. But if you're Filipino, diyan ka lang kasi kasama ko ngayon si Bella Morsen. Woohoo! Kamusta? Bella, alam mo naman Hello. siguro ang ibig sabihin ng pangalan mo. Bella. Oo. Ganda. Laging may Ganda. ibang tao nagsasabi. Mga client. Exactly. Beautiful. So sa mga Pilipino dyan na hindi alam ang meaning ng Bella, beautiful. Actually, hindi ko alam. Before hindi, wala akong idea. So anyway, sa Bella, beauty. Yun, Pero yun ba talaga yung pinanggalingan ng pangalan mo? Arabel talaga. Arabel. Arabel. So, Kaya Bella. Pinaikli. so ikaw lang yung hindi. May nagsabi sa akin na, may tumatawag sa akin na Bella. Sabi ko parang okay na Okay, wait. Yeah. screen name. Wait. Arabel. Bella. Oo nga. It makes diba? sense. Okay. Ako naman, John Rose. John Rose. Tapos pinaikli ko na lang. J. Rose. Jerez. Exactly. So, alam, mga Pilipino meron tayong mga Pinapaikli. mga weird names, right? Pero as John, ang palayo ko sa Pilipinas, Junjun. Hindi siya hirap sabihin. Kasi di ba kunyari, kanino ka nagpa-shoot? Kay Arabel Morsen. O di haba. Sa akin. Kay Kay Junjun. Junjun. Kaya nagdubay ako, sabi ko, ayoko nang gamitin yung nickname ko. Tapos yung John ko, inalis ko na. J-Rus na lang. Oo. Pero pag sa Pilipinas, Para Diyos ko, tawag sa akin Junjun. Ang pangit. Ang pangit. Alam mo yun? Back then okay lang eh. Pang noon time show. Yung Junjun naging alam mo, naging iba na yung meaning eh. Ang sama eh. No? Pero anyway, salamat sa Walang ano man. unyaya ba yun? Ano bang ang Tagalog? Salamat sa Pagpunta. God. Salamat sa pagpunta or pagtanggap ng aking paanyaya Yan. para dumalo sa aking episode hiya. Sobrang Tagalog. Salamat sa ang hirap. Kaya mo yan. Hindi, kasi most of episodes are English. Pero ngayon, parang susubukan kong gumawa ng Tagalog episodes. And so far, ikaw ang second guest. And yung first guest ko, maganda naman yung feedback. Oo, maganda, mahaba. Feedback. Yeah, exactly. Kasi mga Pilipino, ayaw manood yata ng English. Hindi kasi syempre, first language. Yeah, exactly, first language. Pero anyway, so ngayon, parang gusto ko i-tailor yung mga episodes ko. At least mga future, gusto kong gumawa ng mga specific na Tagalog episodes kasi para at least maka-inspire tayo ng mga kapwa natin Filipino. Pero guys, kung first time nyo sa podcast ko, marami akong in-upload na episode before, alam mo yun. So kung gusto nyong matuto ng libre, lahat yan libre. Lahat yan sa inyo, feel free. Alam mo, punta lang sa YouTube channel ko. And then, ang dami ko yung matutunan, dami ko yung ma-inspire sa akin mga guests at sa mga aming storya na napag-usapan. So, Bella, again, welcome. Salamat sa pagpunta sa aking episode. At handa ka na ba sa mga aking mga itatanong? Sana. Kinakabahan ka ba? Hindi naman, okay lang. Okay. Hindi naman, wala na. Okay, so i-clarify ko lang bakit ko inimbita si Bella. Okay? Kasi marami ako for sure maraming speculation like si J-Rose kasi maraming naririnig na si J-Rose iniimbita lang yung mga maraming followers or alam mo yung maraming ganyan speculation. Pero kasi gusto ko lang i-clarify sa mga Filipino na ako kasi ang hinaharap ko sa potential guest is something na may kakaiba, may unique. Alam mo yun? So something na it could be inspiring or something na ako ay pwedeng matuto or mga followers ko pwedeng matuto. So yun ang hinaharap ko. Tsaka syempre, gusto ko rin makita yung profile. So maraming nagme-message sa akin gusto ma-feature sa podcast. Kasi profile nila, walang laman. Minsan ganun eh. Alam mo yun? So parang paano ko mababackground check yung
ginagawa mo, 'di ba? So kung totoo man yung ginagawa mo or yung credibility, so hindi ko ma-check. So siyempre, importante para sa akin yung dapat yung profile mo is nagre-reflect kung ano yung ginagawa mo. So for example, content creator, you're a business owner. So dapat reflect sa profile mo. Totoo. 'Di ba? Kasi kung wala kang post, wala kang upload, may hirapan akong Ang hirap i-identify. Exactly. So gusto ko lang i-clarify na huwag kayong magtampo. Huwag kayong magtampo kung nag-message kayo sa akin pero hindi ako nag-reply kasi syempre 20 hours din ang ginugugol ko per episode. Totoo. Di ba? Pa nag-edit. Ang hirap mag-edit. Mahirap mag-edit. Tsaka sa filming, alam mo yun, planning, Totoo. posting. Alam mo naman, mahirap hindi rin ganun ka din mag-posting. Di ba? So, yun. Gusto ko lang linawin ang mga spekulasyon. Okay. So, kaya kita invite kasi nakita ko yung profile mo na na-curious ako kasi meron kang business sa Pilipinas. Di ba? Sa photographer, may business ka sa Pilipinas at may business ka dito sa Dubai. So, kagaya na sinabi ko sa'yo, maraming photographer or filmmaker dito sa Dubai na walang experience sa Pilipinas. Tulad ko, I have zero experience sa Pilipinas. As in, wala akong experience. So I think it's a good discussion to have. Makakuha ng insight sa'yo. Kunyari, paano magsimula? Right? Kunyari, kasi lahat tayo dito, hindi mo tayo forever. Diba? So kung uwi ako, uwi yung mga manonood dati. At least meron silang background kung ano ba ang difference ng Nandito, tsaka ng Manila versus Dubai. So, yeah. First of all, Bella, I want you to introduce yourself. Chill, relax. You're good. Okay? Yeah. Okay. I want you to introduce yourself to the viewers. Say hi sa kapamilya. Okay? Mga barkada. Okay? Hello, I'm Bella Morrison. I'm a photographer. Minsan, videographer. Okay. Tapos nag-edit din. Ano ba? Parang business owner na rin, gano'n. Content creator? Siyempre. Nakikita ko. Ngayon, nagka-content na ako. Medyo may time ng konti. Yeah. Ayun, Sabi ko nga sa kanya, nung nakita ko yung content mo, sabi ko, I like this kasi merong drive. May nagtatry. Yun ang importante. Yung nagtatry. Kasi nanggaling din ako dyan. Nagsimula ako sa ganyan na nagsusubok lang gumawa ng content pero here I am right now. So, it's a good start. Tsaka nag-start din ako ng late na. So, kung age mo ngayon, ganyan din ako nag-start. What's up, gay boy? So I have this is telling my guest. What's up, ma bro? What's up? Soft drinks. Okay. So meron po kaming guest dumating, kaibigan ko. Okay, so simulan natin sa ano. So meron pa ba? Meron bang introduction? Sa aking anak, Katie. Mahilig manood yan. Exactly. Oh, panoorin niyo to. Nice, that's good. Okay, so simulan natin sa ano. Simulan natin sa background mo sa Pilipinas. So, di ba sabi mo nag-photography. So, anong madalas na ginagawa mo sa Pilipinas? That was loud, bro. Sakto. That was loud. This motherfucker is trying to open a Coca-Cola. And he made the loudest, what do you call that? Spirit bursting ever. I tried my best. Anyway, so yeah, give us some background sa mga ginagawa mo sa Pilipinas, mga trabaho mo. So, ano ba? Hindi na ako magsisimula. Nagsimula ba ako sa pinaka-umpisa? Sure, of course. Yeah. Nagsimula ako 2012. Okay. So, galing ako nag-aaral ako ng HRM. Hindi ko siya gusto. Oh, HRM. Diba layo? Oh my God. Ako si Man. Kasi, talaga? Kita mo naman. Diba? Tropang malayo ang Kaya nga pinag-aralan. So, nag-aaral ako ng HRM kasi Okay. wala akong maisip na course. Pero gusto kong nasa art side. Nice. Tapos, nung time na yun, di pa uso yung mga multimedia arts. Wala pa, di pa Okay. masyado. Talaga? Nasabi ko, sige na, HRM na lang. Kahit hindi ko gusto magluto. Naka 3 years ako doon. So, parang nasayang yung time ko. Hindi ka napos. Tapos, sabi ng mama ko, huwag na itigil mo na yan kasi ang magiging trabaho mo dyan, lagi ka nakatayo, ayaw niya. Kasi may scoliosis ako. Okay. Sabi ko, okay. O, di tumigil ako. Tapos, uso nun yung mga course ng Adobe Photoshop. Mga ano lang, maliliit na course lang. Parang ilang weeks lang, gano'n. Nag-aral ka din? Oo, nag-aral din ako ng Photoshop. Same. Nag-aral din ako dito. Talaga? Nag-aral, yeah. Tapos, thank you. Hindi pa uso yung Photoshop masyado that time, no, Adobe, ganyan. Nag-aral ako sa clip. Okay, tuwa ako sa mga cut-cut, mga ganun-ganun. Siyempre, bitin pa rin. Tapos, yung tita ko dumating galing Japan. Sabi Okay. niya, hindi mo natapos yung pag-aaral mo? Sabi ko, may gusto ako, tita, kaso mahal-mahal doon sa school na yun eh. Hindi, pag-aaralan kita. Hindi, pinag-aaral niya ako sa Binild, ng multimedia arts. Oh my Kasi God. may friend, Binild. may friend ako na
Sa klase ko ng high school, lagi ko tinitingnan yung Friendster. Friendster! Friendster. Malabos yung edad natin. Friendster! Lagi ko tinitingnan yung profile niya. Ingit ako sa kanya. Sabi ko, sana ganito ako galing mag-drawing, gawa ng mga arts, pati mag-photography. Tapos, wala pa akong, alam ko may sarili akong computer nun, pero hindi siya ganun kalakas. Yung parang mga pamahirap na computer lang. So, ang ginagawa ko, pupunta ako ng mga 10 pesos per hour na yung computer shop. Computer shop, yes. Tapos gumagawa ako ng, di ba gusto dati Friendster layouts? Gumagawa ako sa, Bro, do you even know what Friendster is? di na. Friendster? Hindi niya alam yan. Shame on you, bro. Screw you. Bro, Friendster walk, so Facebook could run. Yes. Yeah? Yes. Right. Yes. So before Facebook even existed, there was Friendster. You know, that was the Yes. that was that was the Facebook of our generation. So Friendster, you know. Yeah. Tapos, hindi ko alam, parang gusto kong gumawa ng something. Pero hindi ko alam paano ko siya gagawin. So, nandun ako sa, alam ko PowerPoint pa yun eh. Nakakagawa ako ng Friendster layout sa PowerPoint. Talaga. Tapos may website doon na pinaglalagyan ko siya lahat ng gawa ko. Tapos sobrang minimalist ko lang gumawa. Tapos hindi ko akalain, sobrang dami ko ng followers. Kinukuha nila nice. yung Sa yung Friendster. layouts ko. May limit yun, di ba? Yung following nun. Oo, So, kailangan mo gumawa ng 2, 3. Oo. Okay. Tapos dati kasi, more on graphic design. Hindi ako masyadong photography. Similar. Okay. So, yun. Sabi ko, kaya tuloy-tuloy ko. Sige, may sponsor naman ako ng tita ko, pinag-aral niya ako. Noon, natakot pa ako kasi syempre, binild. Parang Binild. lahat may Social yaman, media, ganyan, social no? media, yaman mo, girl. Ayun. Yaman mo, okay. Tapos yun, nilakas ako ng loob ko, ganyan. Ang hirap lang sa multimedia arts, ang daming pinag-aaralan. Oh yeah, kasi parang ano siya eh. Kalat-kalat Nabela. siya. Kumbaga, Oo. maraming May 3D, may graphic, may photo, may video, may pag-arte pa, lahat na ata. Pero ang advantage ng, di naman sa pag-arte, pero siguro ganda rin kasi ng school na yung network na nakuha ko sa kanya. Diba? Yun ang isa pinakamaganda sa school. Yung Oo, network. oo. That's So good, yun, that's ang nangyari doon, di naman ako natapos doon kasi nabuntis ako. good. Okay. So, syempre, parang ano bang gagawin ko sa buhay, ganyan-ganyan. Tapos, hindi na, nabuntis ako. Habang buntis ako, ginagawa ko, nag-work ako sa online. Uso pa nun dati yung Odesk. Alam mo yung Odesk? Hindi ko na alam. Hindi ko alam. Upwork na siya ngayon. Baka Ata? Or bagong company na? Nasa Dubai na ako siguro nun. So, siguro Siguro, dati Odesk yun. So, gahanap ka doon ng mga online work. Iba't ibang bansa, hindi lang Pilipinas. Iba't iba. Ga-apply ako, graphic designer, ganyan-ganyan. Nagawa ko ng layout. Tapos ang liit na kinikita ko. Sabi ko, buhay ba ako ng ganito? Tapos, syempre, may anak ako. Gusto ko ng, syempre, paplanuhin ko na yung buhay ko. Parang ang hirap. Exactly. Kailangan ko Yeah. ng pang Totoo. future, ganyan. Tapos, yung ex ko noon, classmate ko siya dati sa Binil. Nagko-photo siya. Parang in-encourage niya ako na, so, try mo photo-photo. Tapos, camera pa niya yung gamit ko. Ay, camera niya, yung parang pinapagamit niya sa akin. Okay. Pero yung tita ko, binilhan ako dati ng camera na 550D. Oh, yun nga, 550. Hindi ko makalimutan yun. Tapos strap ko pa, flower. Oh, ano yung classic yun, ha? Oh. Pero dati ang binild, pwede ka manghiram ng camera. As in, free naman talaga. to, na gamitin. Tapos, hindi photo-photo na. Sabi ko, sige, try ko to, baka sakaling kumita ako. Pero lahat yung ginagawa ko that time, libre pa. Kasi nga, di ba ako marunong eh. Parang, kung sisingil ng kunyari, kahit man lang 1,000 or 2,000, hindi naman ako marunong. So, ginawa ko, okay, sige, may friend akong maarte, sige, papashoot, sige, shootan kita. Tapos dati, nag-start ako, nagbablog-vlog pa ako. Hindi pa usang vlogging. Parang vlogging pa lang, as in, B. sulat-sulat pa lang. Vlogging. So, pagkapanganak ko, Website, writing. nagtry ako ng vlogging. Ang dami kong nakilalang mga vloggers na sila ngayon, sikat na sila ngayon ng mga influencer. Pero dati, start sila ng magkakasama kami. Oh. So, syempre, hilig magpipicture. So, doon ko sinanay yung sarili ko na nagpipicture. Minsan, nag-behind the scenes ako sa mga brands na kilala sila, pero okay lang, wala akong bayad. Basta sige, makapag-video lang ako. Minsan, videographer ako dati. Tapos, ayun na, photo, video. Tapos, unti-unti na, nagkaroon na ako ng mga client. Nagpo-post ako sa isang group ng mga kiddie parties. Kiddie muna ako kasi sabi ko parang hindi pa ako masyadong magaling. Kikidi muna ako. Tapos gagawa ko ng mga package, ganyan. Kaya magkano lang, parang 5,000 lang ata. Ganyan. Talaga? Nagkaroon ako pa unti-unti ng client. Tapos,
Sabi ko, mukhang okay to parang mas mabilis pa akong makikita dito kaysa sa graphic design. Kasi graphic design, ang dami ko revision. Ayoko yung Kaya pinapa-revise ako. hindi ako tumatanggap ng design. Diba? Kasi matagal. Matrabaho. So, revisions. Alam mo. Totoo. Parang naiinis ako na parabes. Paano to? Ulitin ko na lang simula na naman. Parang kasing pag sa boto, parang ikaw yung masusunod Parang artist, parang It reminds me of this guy. He always complained about doing graphic designing. In his job. Siya rin pala. Yeah, so he's saying the same thing. You know, she doesn't want to accept graphic designing work. No, she's doing more of a photo. Yeah. Pero dati, pangarap ko maging layout designer ng isang magazine. Parang dati sikat same. noon, Summit Media, ganyan, mga sikat dati. Sabi ko, parang kailangan ko na siyang kalimutan. Magkapoto na lang ako. Kasi dati, parang Super akong taekwondo. jack of all trades ako dati. Yeah. Sabi ko, hindi, parang kailangan mag-focus ako sa isa. Tapos, kailangan ko siyang palaguin. Tapos, nagkaroon ako ng, paano ba to? Basta, parang may nangyayari sa akin na hindi ko na lang ikakwento. Pero nagkaroon ako ng drive. Parang mas lalo akong kumita. Kasi kailangan kong, nakahiwalay ako sa parents ko noon. Kailangan ko ng pangrenta, pambayad sa kuryente, ganyan. So baga nag-focus ka na sa pag-shoot ng mga birthdays? Talagang ginalingan ko talaga. Sabi ko, dito pwede. Kailangan kumita ako. So para pag tinatanong ako, minsan pag nagtotok ako, paano ka napunta dyan? Sabi ko, kailangan ko ng pera Which is totoo, kailangan ko ng pera. Pero hindi ko naman pinuputyo-putyo yung trabaho ko. Kumbaga, ginawa ko naman kailangan pa rin din ng... ipakita yung professionalism mo. Kasi ito yung gusto kong ibigay na lesson sa mga baguhan especially. Like, pag nag-yes ka sa trabaho, kahit ano pa yan, kahit mababa yan, or basta nag-yes ka, you have to give your 100%. Wala kang dahilan para disregard yung trabaho or madaliin or alam mo yun. Kasi nag-yes ka If you don't like the job, you don't like the budget, don't accept it. Simple. Pero once you say yes, you have to give your best. Totoo. You know? Tsaka syempre, ng time na yung bata ka pa, parang minsan hindi mo pa alam yung mga business side. Parang along the way mo siya matututunan na parang, ay, hindi pala ako pwedeng ganito, hindi pala pwedeng yung damit ko ganito, kailangan pala ganito. Yung mga ganon, para respetuhin ako ng client. Ganon. Parang, doon ko na nakikita yung mga, kunyari, may nakikita ko, nag-scroll ako, ay, ang galing niya, ganun ko na. Ay, ganito pala manamit, ganito pala dapat akong kumuha ng photo, ganito pala dapat, mga ganon bang bagay. Pero, lagi ko sinasabi, di ba tinatanong nila kung nag-aaral ba ako ng photo? Hindi ko siya nakuha sa school. Yes. Kasi totoo lang, yung professor namin doon, sobrang na niya, yung parang alam mo yung vintage na yung tinuturo niya, yung pang Tronics. Alam mo yung Tronics? Yeah. Yung 1x1, parang ganun yung tinuturo niya. Sabi ko, talagang inano ko sa sarili ko na ako talaga yung... So more on self-taught? Self-taught talaga. Ganun. Okay, that's good. Tapos, hindi ko masyadong alam yung term ng, yung ISO dati, tinuhulaan ko lang, pinuhulaan ko lang. Nagsimula ako ng ganun na, talagang, tinaga ko talaga siya. Talaga. Na kapag nilagay ko siya sa laptop, bakit iba yung kulang, yung mga ganun. Parang kasi nag-grow. Kasi diba? pag-grow, magpa-plot yung niya. Kasi bata pa ako nun Parang wala wala naman tuturo sa akin na, hindi tulad ngayon, ang dami ng YouTube tutorials. Yes, dami ng YouTube sobrang swerte ng mga tao ngayon, diba? Ang bilis maging photographer. Exactly. Kaya na sinabi ko sa previous episode, mabilis maging photographer. Tsaka yung mga camera ngayon. Mas mura. Tapos, accessible. sobrang ang bilis na rin gamitin. Exactly. Okay, gusto ko bumalik sa sa special ka ng mga kiddie party. Okay? Okay. So, ang gusto kong gawin mo, gusto kong i-defend mo yung trabaho mo. Kasi, for sure, alam mo na maraming photographer ang ayaw tumanggap niyan. Na mga shoot ng bata, birthday parties, is either mahirap for them or maybe the budget is not that big compared to other kind of jobs. But I want you to defend it. Bakit yun ang gusto mong trabaho at bakit mahal mo yung ginagawa mo? No, defend mo yung sarili mo, syempre, di ba? Paano ba? Hindi ko alam bakit ko siya gustong-gusto kasi hindi ako mahilig sa bata dati. Okay. Parang isipin mo yan ako pero hindi ako mahilig sa bata. Pero mahal ko yung anak ko pero hindi ako mahilig sa bata kasi parang kukulitan ako minsan, parang gano'n. Pero tinaga ko siya ng as in, kailangan nag-smile lang ako, ganyan. Pero hindi ako naiinis. Kasi anuhin na minsan pero parang nasanay na ako na wala, ganito talaga. Bata alam nga namang awayin mo yung bata. Isa sa nakikita kong kaya ako nagustuhan yung kiddie party. Kasi pag
nakita ng parents yung picture ko. Tapos sinabi nila sa akin na, Bella, ang ganda ng picture namin. Parang ipapaprame nila. Salamat kasi pinagtyagaan mo yung Yeah. anak namin. Ganyan. Fulfilling. Sobrang, parang isang buwan na ganado akong mag-shoot. Parang gano'n. Talaga. Yan ang kasayahan ko talaga. Yeah, Kasi that's good. may ibang photographers na wala silang tsagang patawanin yung bata. Yeah. So parang For sure. ako, ang pinagmamalaki ko sa team ko, kasi mga assistant ko, galing rin magpatawa eh, na hindi namin aalisan yung kiddie party or family shoot nang wala tayong nakangiting bata. Parang ganon. For sure. Parang hindi man, parang bilang na bilang lang sa akin yung wala kaming hindi nakasmile na bata kasi so talagang you mean, hindi kaya. hindi lang kumbaga, hindi lang kayo nagka-capture ng moment, kumbaga nag-entertain na rin kayo. Totoo, yung mga assistant ko parang mascot, pati ako. Kailangan mong patawanin, Oo, di ba? promise. Kasi kailangan nila maging comfortable din. Hindi sa camera. una, parang mahihiya ka kasi yung iba, syempre yung guest nakatingin, Yeah, to? exactly. Parang pero kami, ba't kami mahihiya? Ito yung work namin eh. yeah. Tsaka, pag nakita nila yung output, matutuwa sila, di ba? Tsaka, laging yun yung bati sa amin ng clients na matyaga kaming magpatawa. Kasi, kunyari, may nakuha silang ibang photographer dati. Kasi hindi yung pinagtyagaan na ganito eh, ganyan-ganyan. Kaya wala kami nakasmile na photo. Buti nga kayo, ganyan-ganyan. So, yun. Bro, I regret accepting your Coke because now I keep on burping. Pinapagilan. I always have to, like hide my burp. Screw you, man, bro. I'll just stick with my water. Okay, so ngayon, habot sa pera. Syempre, maraming ayaw sa din tanggapin pera. kasi nga, hindi siya ganun kalaki compare sa ibang trabaho. Pero bakit pa rin, I mean, Ang bakit? ginawa ko sa rate namin, every year, tinataas ko siya paunti-unti. Ooh, talaga. Kasi parang, every year, gumagawa ako ng something na kailangan, paano ba to? Parang kunyari ako yung client, ba't ka nagtaas? Bakit? Parang Okay. gano'n. Parang ako gumagawa ko ng something na, ito yung bakit, kaya tayo nagtaas. Parang kunyari, mag-upgrade tayo ng gear, mag-upgrade tayo ng ilaw natin, mag-upgrade tayo ng ano bang mabibigay natin na next, yung packaging natin, USB natin, lahat. Tsaka nagmamahal ang Ayos. cost of living din. So, yun pa. Mm. Tsaka, lahat naman nakakaranas ng every year tumataas yung Exactly. patata, sibuyas, lahat, di ba? Yung tumataas. gas, di ba? So, kailangan mo Tumataas. sumabay. Oo, kailangan. Oo. Tsaka, ano rin, isa din na siguro kaya parang lumalakas yung loob ka rin na magtaas ng konti kasi pag nakita ko yung gawa ko na parang malapit dun sa gawa na mas mataas sa akin, parang di ako pwede magtamanggap ng ganong presyo. Eh, Okay. masipag naman kaming Okay. mag-work, di ba? Pero hindi naman yung agad-agad. Siyempre paunti-unti. Pero ang costing mo, nasa premium side ka ba? Or nasa... medyo dito? nandun na ako sa... Nasa premium side. Oo, sa So premium you side. work your way up para maging premium. That's good. That's good. Kaya, hindi ko masabing nasa affordable side kami. Parang ganun. Okay. Kasi, Yeah. Kasi kailangan mo maging kailangan mo maging sustainable. Pag may business ka, niniwala ko hindi dapat na iba kasi parang kahit mababa okay lang yan basta marami. Hindi ako naniniwala doon. Ayoko nun. Ayoko ng ganung mindset. tsaka ano ba to? Medyo ang ginagawa kong pagmamarket sa kiddie parties namin nasa A. Parang gano'n, nasa higher market. Good. Kasi, nakikita ko yun yung mga gusto nila. Gusto nila malinis lang. Gusto nila simple lang. Yes. Hindi masyadong So, medyo, nung nakikita ko, ganito pala yung gusto nila. So, tinuloy-tuloy na namin. Tapos, pinagtatsagaan talaga namin. Sobrang dami kong mag-ilaw sa isang event. Oo. Na minsan, Talaga. dati, hindi pa uso yung mga non-light. Oo. Yung mga 60 watts pa. Dosing ganon, minsan, Nakita ko yung reel kinakalat mo, ko meron sa... kang reel na pinapalayas ka ng nanay mo. Yeah. Kasi yung mga Sobrang dami kong ganong ilaw. Yeah, exactly. So, okay. Ang ganda kasi yung nga talagang you work your way up para dun sa ganung business. So, premium. Medyo service, ganun ginagawa ko sa kiddie party namin. That's good. So, sabihin, merong pera sa ganyang trabaho. Kasi Meron. maraming gumagawa niyan as a stepping stone. Right? Lalo yung mga bata or Pero, gusto lang ng extra income. Ano rin, Diba? alam mo, kasi ang kiddie party sa Pinas, lalo na wala kang idea sa Pinas, Oh, yeah. True. biling gumastos ang mga tao sa kiddie party sa Pinas. Oh, talaga. Yun ang hindi alam ng mga tao dito. Talaga? As in, talagang may mga budget yung, lalo Kasi- yung mga yeah. Chinese Oh, yeah. Lalo yung Talaga? mga Chinese. Oh. Yeah. Kasi, Okay, interesting. kung may anak ka, gagastos mo yung anak mo. Anak mo yun lalo kung first. Diba? Tsaka sa atin, di ba, parang first, 7, tama?
First Hindi 7 years lang. old. Yung iba, kaya nilang magpa-party ng second, third. Ganyan. Talaga? May pera eh. Kasi parang yun natin Diba? yung paniniwala natin, parang first 7 and then 18 yata. Ganun. Ganun ang alam ng iba. Oh. Pero iba, kaya nila mag-party ng marami. Tapos manganganak pa sila. So, dumigay ka na. Okay lang yun. Tapos wala akong ano yun. Tubig. So, okay. So, ibig sabihin talaga may pera para talaga. Tsaka meron kaming group doon. Basta magkakilala na kami. Kiddie parties, host, styling, ganun. Malalaman mo talaga na, ganito mo pinaresyohan yung styling mo. Ganito presyo yung host mo. So, talagang parang $500,000 kaya nilang mag-party, ganun. Wow. Talagang ginagastos na nila. Minsan, bumimilyon pa nga eh. Pero ano, ang hinandle mo lang is like photo, video side or nag-ano kayo ng design or ng Photo, host? video O meron ka rin? lang. Photo, video lang. Ah, Tapos, medyo lumakas kami nung same day edit ako. Nag-SDE ako the before eh. So, Pati- yung pati kiddie birthday party, may SDE in-SDE na. Oh namin. my God. Ang social naman ng... Tapos, sabi nila, parang siguro ang daming, wow, kaya pala. Ganun. Okay. Tapos, meron akong flow dati na hindi ako tatanggap ng SDE nang walang preparation, yung hindi muna kami pupunta ng bahay. Kasi wala akong material eh, di ba? Of course. Or kung ayaw nila sa bahay, nagbubook sila ng hotel room. Okay. So, doon kami magsushoot, gagawa kami ng mga mga material ko sa SDE. Interviews, for example. Tapos, tinigil ko na mag-SDE kasi na-pressure ako. So, gumawa na talaga ako ng team na, ito, may SDE editor, may lahat, Okay. ganun. Tapos ako, photo, tinigil ko na pag-video, mga ganun. Tapos, Okay. sobrang dami kong assistant kasi gusto ko talagang mabilis namin natatapos yung family shoot kasi hindi nga ganun kadaling mag-shoot ng bata. So, tunarin ko yung mga assistant ko na magpatawa kayo ng bata, dapat marunong kayo makipag-usap sa client, marunong makipag-usap sa guests. Oh, that's good. So, para premium siyang tignan. Yeah, of course. Okay, so ngayon, gusto kong i-connect to sa aking next question, which Sige. is, sabi mo kanina maraming tatanong sa'yo, Ano yan? bakit ka lumipat ng Dubai? So, ano, what's the idea behind of you moving or just branching out? Para bang tamang term? Hindi ko masasabing moving kasi nga, parang pwede naman ako mag-uwi-uwi. Okay, so branching out. Ito Oo, nga, sige, branching, parang okay. ganun, So oo. bakit, why Dubai? Siguro kasi, actually last year, 2024, may time na parang sobrang pagod na ako sa buhay. Parang, kasi nagsabay-sabay ako na may studio ako, nag-open ako studio sa QC. Tapos, meron akong kiddie, may wedding ako, ang dami ko tinatanggap. So, wala pa akong partner noon, ako lang mag-isa. So, ako lahat gumagawa. Tapos, nung time na yun, wala na rin akong, dati kasi meron akong secretary, meron akong Talaga? taga-sagot. So, ako lang lahat. Parang ayoko na, pagod na ako. Burnout. Na-burnout ako ng Na-burnout sobra. ka. Yes. Parang ilang taon ko nag-work, na-burnout naman ako. Pero yun yung parang pinaka-burnout ko noong 2024. Tapos sabi ng tita ko, umuwi kasi siya na naman from Japan. Try mo nga mag-Japan. Sayang naman yung kilos mo kasi maliksi daw ako kumilos pang ibang bansa. Sabi ko, iiwan ko lang ng ganto-ganto to. Hindi naman madaling iwan, ganyan-ganyan. Tapos, nagmunta yung partner ko sa Jeff dito. Biglaan, nagmunta siya. Sabi niya, try mo dito kasi yung babae dito, malaki advantage. Okay. Tapos, parang yung utak ko noon kalahati. Parang, syempre, iwan ko yung anak ko. Tapos, iiwan ko tong Business. na-build ko dito. Yeah, business, syempre. Syempre, na daw ako pinaghirapan yung. Hindi ganun kadali. Oo. Tapos sabi ko, inisip ko, may mga kanang kamay naman ako, may ganyan. Sige, parang tingin ko kaya naman niya mag-run. Tapos parang hindi pa buo yung decision ko nun. Bumili na ako ng ticket. Para, Parang wala nang ano. parang wala nang, sige, Okay. para may look Diretso na. forward ako, Okay. wala nang magagawa. Okay. Sige, ako. Tapos isang malita lang na maliit yung daladala ko. Talaga. Tapos camera bag. Mhm. Ayun. Nandito na ako. Tapos, Interesting. siguro nag-isip ako ng, gusto ko ng ibang environment. Parang ganun. Sobrang pagod ko. Kasi pag na-burnout kayo, naman talaga ang pinaka-best way para malabanan yung burnout eh. Kasi ganun ginagawa ko sa Pinas. Kapag na-burnout ako, punta ako ng Makati, iba't ibang lugar. Pag may budget ako, punta ako ibang bansa. Kasi Asia, malapit, magkakalapit lang naman eh. Ganun ako ma-burnout. Sabi, wala eh. Tapos pag bumalik ako, doon may energy na naman. Alam nga naman ganun na lang lagi, di ba? Tapos parang, siguro, para mag-grow na rin, mag-iba. Ang social naman ng burnout mo, Dubai. So, ikaw na na-burnout Hindi. at punta ng Dubai. Hindi, parang naman to, parang talagang tumira na talaga dito. Pero okay, so since nasa Dubai ka ngayon, pero sabihin pag may work ka sa Pinas, kaya mo magbalik-balikan? Kaya
naman kung gugustuhin ko. Pero may Pero tao ka. Ibig sabihin, may tao may naman gagawa. ako doon. May gagawa. Pero yung work doon, kung mag-shoot doon, ako pa rin nag-edit kasi medyo masalan ako sa edit. So, transfer pa yung file from... Yes. Talaga. Transfer nila So, yung ano ka? file. So, kahit gaano kabigat yung file nila, i-send nyo sa akin yan. So, pagdating sa ako, ganyan din ako eh. So, pag nasa, yung output, control freak ako. Gusto ko ako yung magde-decide ng output. Yeah. So, I mean, again, depende naman kung paano mo itakbo yung business mo. Tsaka Depende kasi talaga. may mga tinry na akong na in-edit nila yung photo, hindi ko talaga nagustuhan. Kaya sabi ko, imbis na sumakit yung ulo ko, Yeah. okay lang magpuyat ako basta matapos kayo na maayos. Yung parang hindi ako mahihiya sa client na ibigay yung photos, yung videos. Kasi pati videos ako nagkukulay eh. Yeah. Kasi medyo rin ako Kasi sa iba rin kulay. Iba yung, paano ba? Kasi may style tayo eh. Kanya-kanyang different, Feeling ko kasi yung may mga gusto style. mong style or yung style na hindi mo mapapasa yun eh. Kahit Mahirap. Hirap. Yan ang sasabi Hindi ko mo palagi. mapapasa. Like, I mean, pwede mong bigyan lahat ng photographer ng same camera, same lens, same settings, lahat same ilaw, lahat. Bigyan mo same. Pero lahat sila mayroong magiging Totoo. different output. kahit Kasi nga style minsan, natin diba, iba-iba. kunyari may pinashoot ka. Yes. Sorry. Damigay. Minsan, di ba, may pinashoot ka. Minsan, pag nag-shotlist ako, pati yung aperture nilalagay ko. Ito yung gusto ko. Talaga? Minsan gusto ko naka 85mm. Yun ang gusto ko, 1.2. Tapos nakikita ko, ine-edit ko, naka 5.6. Anong silbi ng 1.4 mo tsaka 1.2? Hindi ka, Exactly. diba? Tapos yung ayos mo, kailangan mong 5.6 ka. iangat. Siyempre, magiging mas grainy. Di ba? Yung So, flash yun. mo, mas lalakas yung flash mo. Okay. Kaya nga. Okay. So yun yung mga ko. Minsan, kunyari, may nag-shoot sa Pinas na hindi ko, kasi ni-edit ko na. Tapos ko yung init ng ulo ko nun, sakit sa batok. Para, Okay. karang minsan di mo talaga maipasa. Kahit inisa-isa mo ng shot list, ang hirap. Okay. So, since nag-work ka na, how long you been working here in Dubai? Ilang taon na? 1 year pa lang. 1 year. Okay. So, next question ko. Ano yung nakikita mong differences ng Philippines versus Sa Dubai. Dubai? In So, terms- anong pagkakaiba sa business? Like, for Sa example, business? I mean, ano napapansin mong differences ng Dubai versus Pilipinas? Unang-una, Okay. magastos yung license. Oh, shoot! Magastos ng license dito. Oo, kasi syempre sa atin, Okay. may BIR. Nakaano naman ako sa Pinas. Legal naman yung ko. Pero syempre, wala namang ganun-ganun doon. Wala namang trade license. Siguro trade license kasi doon. dumating ka rin siguro sa time na mahigpit na sila. Kasi back then ang mga freelancer walang papeles. Talaga? Wala kaming papeles noon. Back then ang invoice ko lang nasa Microsoft Word lang. Alam mo, so back then hindi kailangan. Ngayon kasi may VAT na eh. May tax Oo, na. yun So pa. kailangan may mas advantage na rin yung legal. Alam mo yun. So yeah, it's good practice. Yun yung mahirap. Kasi, actually, sa akin, okay lang ako mag-company. Kasi, wala naman sa akin kaso kung bababa muna ako or yeah. Kasi nga, bago lang ako dito. Kasi yung partner ko, ayaw niya mag-company ako. So, yun talaga, una, pagdating ko dito, asikaso niya agad yung trade license. Yeah. Kaya sabi ko, masyadong malaki yung perang nalabas. Kaya kailangan ko talagang, i-push talaga ng Good for you. Nasa simula pa lang, legal agad. Good for you. Kasi marami pa rin nag-work ng walang papel. Talaga? For sure. Yeah, marami. Matapang. For sure. Yeah. nakakatakot. Yeah, I mean, may mga kilala ko na they live for so many years na walang papel. Pero, again, hindi ko na-advocate for me kung kaya Pero ang hirap mag-legal. kasing lumabas ng wala kang Tsaka mahirap mag-charge na Totoo, mahal kung walang totoo. papel. Kung di ka legal, mahirap kumuha ng mga Kasi kahit meron mahal kaming projects. client na jewelry, hindi agad yung trade license ko. Hindi siya masyado malaking company, pero Yeah. Yeah, kung kasi yung mga shooter lang na for example like nag-work sila under kumbaga parang third party na sila. Usually hindi na sila hinihingan ng pero pag you work directly to the client, syempre kailangan mo na ng papeles. pero kasi sayang rin yung panahon, sayang yung oras, kaya sige, na lang, go. How about sa trabaho? Ano mas madali? Pilipinas o Dubai? Dito. As in, mas grabe madali. yung trabaho sa In terms of Pinas. anong nakikita mong bakit mas madali ang trabaho sa Dubai? Unahin ko yung kiddie party. Okay. Ang kiddie party namin sa Pinas, pag may SDE, abutin niya ng 6 to 8 hours minsan. Oh my God. Pag walang SDE, 4 to 5 hours. Kiddie party lang yan. Kasi sobrang Oh my daming God. entertainment sa Pinas. Sobrang daming
enjoy naman. Kasi, Oo. ang daming pakulo sa Pinas eh. Oo. As in, kakaiba na yung kiddie party sa Pinas. So Hindi sabihin, na siya... parang siyang wedding na rin ng style? Parang gano'n? May grand entrance na rin? Totoo. Talaga? Tsaka, No ang way. mamahal ng mga entertainment sa kiddie party sa Pinas. Shit. So, pag kino-compare ko siya dito may kahit 1 hour na kiddie party nga eh. Pero ang normal ko dito, 2 hours na kiddie party. Tapos, Ganun naman dito, yeah. diba? Walang Yeah. nangyayari. Yeah. Kaya nung mga bago ako dito, sabi ko, minsan sa Pinas, kapag, kunyari, meron akong, hindi ko makakalimutan yun eh, binyag na shoot ko ng pandemic. So, yung full payment sa akin ng client, pang 4 hours. Sabi ko, ma'am, okay lang po ba? Kasi parang pinapaalis niya na kami ng 30 minutes tapos na. Tutulala ako. Sabi ko, parang nakakonsensya ako. Nabayaran ako ng ganun kalaki. Tapos, 30 minutes na kami nag-shoot. So, may ganun kasi akong, Parang hindi mo kasi may deserve. ganun akong, yun. So, parang nung mga bago ako dito, sabi ko, okay na ba yun? 2 hours? Ganun dito. Mas So, yun. So, parang sabi ko, sobrang dali. So, parang, okay lang pala na, kasi nung una ninibago ko lang assistant. Kasi lagi akong may assistant. Yeah. So, parang nagsimula talaga ako ng, alam mo yun, parang nag-start ulit ako ng, nagsisimula ako. Tapos nasanay na ako, sabi ko, okay lang pala wala ako assistant. Kasi ito lang naman yung ginagawa sa kiddie party dito. Walang nangyayari. Totoo. Tapos yung guest, ang onti. Kumpara mo sa Pinas, ko grabe, sobrang guest, 100 to 200 guest. Kasi yung pamilya. Dito malaki. bahay lang. Lalo pa nga Emiratis, sobrang... Tapos, hindi sila masyadong mahilig sa picture, di ba? Totoo. Sa Pinas Totoo. ako, sulit na sulit ka. Pero walang problema doon kasi mahilig talaga sa picture ang Pilipino. Tsaka no, Tsaka yun kasi, nga. yung milestone eh, kaya... Tsaka tayo, Intindi ko kumbaga, naman. post social media. Kailangan makita ng mga kamag-anak ko sa ibang bansa. Kasi ganon. dito, hindi naman Dito minsan social ayaw pa nilang media. i-post Ayaw. sa online. Lalo pag Arabic, syempre gusto nila sa kanila lang. Kaya sobrang dali. Tapos, ang nakikita ko pa dito, pati content. Oo. Hindi naman madaling-madali yung content. Medyo mahirap pa rin naman kasi ngayon ko lang din naman ako nakapag-focus sa content kasi hindi ako nakakapag-content sa Pinas. So, sobrang busy ko sa, syempre, inasikaso ko yung negosyo, ako yung nag-market, ako yung nag-shoot. Maya akong balik-balikan sa studio. So, wala akong time mag-content. Yung, as in, yung content creation as in food, product, gano'n. Sorry. Tamig kayo ulit. So, ayun, yun yung nakikita kong, parang tingin ko, kaya ko naman siyang aralin. Hindi siya ganun kahirap. Kasi ang pinakamahirap sa atin, hindi naman as in pinakamahirap, pero isa sa mahirap sa atin yung wedding. Yeah. Totoo. Kasi nag-wedding na ako ng, anong year ba ako nag-wedding? 2022 ata? Yeah. Grabe dun, madaling araw, doon ka na sa venue, uwi ka gabi na. Oh my God. Tapos, sobrang konti lang ng pahinga mo. Tapos, sobrang laking team yung ika-handle mo. Wala, masakit siya sa ulo. Tapos, sa akin pa, photo video pa. Hindi siya yung photo lang. Yun na, every time na umattend ako ng wedding sa Pilipinas, parang nakikita ko yung mga nagkatrabaho. Siyempre, na-observe ko rin. Parang, ganito lahat ang ginagawa nyo. Sobra. Diyos ko, ang Hard drive mo pa lang eh. Yeah. Masakit. Tapos may SDE pa. Dito SDE hindi pa. common ng SDE. Dalawa pa SDE mo, photo tsaka video. Tapos yung real, hindi common ng SDE. Hindi. Hindi hinihingi Sa amin nga kliyente. kay party may SDE. Oo, hindi Diba? hinihingi masyadong SDE rito. Walang humingi sa akin ng SDE rito. Masyadong mataas na ang ng Pinas eh. Parang, Yeah, feeling ko. tingin ko gano'n na yung standard na Pinas. Mataas na masyado. Yun na nga parang naging show na nga kasi ang yung birthday parties, lalo wedding. So yun nga parang in a way, parang naawa ko sa mga shooters sa Pilipinas na parang ganito kahirap ang kailangan yung gawin. Oo. Diba? Para sa trabaho. Like, for us, medyo, kumbaga chill eh. Chill dito eh. Medyo Alam mo chill yun? dito. Oo. Pero sa Pinas, kaya naman din ganun, siguro tingin ko kaya ganun din kasipag yung mga tao, lalo pag studio owner. Kasi mataas na sila mag-rate. So kasayang yung kikitain na ganito kung hindi mo siya pagtsatsagaan. Pero kasi pag freelancer, meron din mga matataas na mag-rate pag medyo magaling na, alam mo yun, magaling na, ganyan. Pero malayo pa rin yung rate dito sa Dubai pag freelancer. Ito pa rin. Kumbaga ang studio owner sa Pinas, ang kinikita ng studio owner sa Pinas, kaya kitain. Kumbaga halos same lang. Parang walang masyadong pagkakaiba. Talaga? Pero ang mataas na kasi ang rate sa wedding sa Pinas eh. Oh. Kapag ikaw yung mayari. So you mean, let's say kung mga business owner dito, like for example, for me, kung uwi ako, kaya kong kitain yung kinikita ko rito. Kapag studio owner ka. Hindi kasi corporate kasi ako eh. So hindi ko alam siguro. Tingin ko rin sa production, ganun. Sa mga content. Kasi medyo tingin ko, nakikita ko sa isang group, medyo umaano-ano na rin yung content Depende rin creation talaga eh. sa ano eh. Pero depende pa rin. Sa Kasi kliyente talaga. syempre iba pa rin yung rate dito. Pag tinaasan mo ang rate sa Pinas ng nasa production tsaka sa content creation, baka sabihin nila, ha?
kaya ko na, may magre-rate naman sa akin na mas mababa, ba't kita kukunin? Parang ganun. Tsaka siguro Kaya- yung isang advantage ng Dubai, siguro less competition Yes. compared sa Pilipinas. Kasi sobrang saturated na rin. Sobrang Sobra. saturated. Tsaka, I mean, yung size na lang ng, like Metro Manila itself, i-compare mo sa Dubai. Ang Dubai, maybe parang ka-size lang yata ng not even larger than NCR, I don't think. I don't think. Maybe Sobrang QC. dami Maybe dun. ganun na maliit lang ang Dubai. Alam mo yun? Totoo. So, in a way, mas... Nagkakaubusan pa nga dito. Exactly. Mas madaling i-market ang business. Diba? Totoo. Sa Pilipinas, parang, lahat kalaban mo. Mga nasa wedding nga doon, nakikide na rin eh. Oh. Lalo sa kids party. Kasi yun yung ginagawa minsan ng mga fresh o sa college, mga fresh graduate, or even parang maka-extra income. So talagang sobrang saturated. Sobrang Tsaka yun nga dito, so siyempre mas less competition. Tsaka Ganun. isa pang napapansin ko, pag hindi ka nag-market everyday sa Pinas, parang ang hirap na niyang habulin. Talaga. Oo, parang ako kailangan ko siyang mag-market ng lagi, kailangan may ina-upload ako lagi para ganun. makuha ko yung quota ko, parang gano'n. Kaya siguro isa rin yun sa napagod ako. Napansin ko nga. Dito hindi ako masyadong, kumbaga yung pag-upload ko, wala pa yun eh. Grabe ako mag-upload sa Pinas, sin mayat Kasi talaga. nga, simula nang inad mo ako sa Facebook, lahat na nakikita ko, puro ads mo. Diba? Kaya sa ibang group nakikita ko yung mga Bella Morsen. Dito, eto nga yung nag-gera nga. So may time na naman ako magandang-gana, nagpapost-post na naman ako. Pero pag sobrang busy, hindi. Pero kahit hindi ako mag-market dito masyado, meron pa ring inquiry. So parang hindi siya tulad sa Pinas na, parang kailangan mag-market ako everyday, ganyan. Kaya ang tulog ko sa Pinas, madalas 2 hours, 3 hours lang. Kaya lagi sinasabi, sa Pinas robot ako, dito tao ako. Talaga. Kumbaga work-life balance, mas maganda Dito. Iba kasi baligtad eh. Ang work-life balance nila sa Pinas. Ako baligtad. Ito ang work-life balance ko dito sa Dubai. That's good. Paano yung mga let's say quality ng customers, like for example, about sa let's say professionalism. Saan mas professional yung mga kliyente? Dito or sa Pilipinas? Professional. Like marami bang experience sa mga rude na kliyente sa Pilipinas or dito? Feeling ko same lang. Talaga? Mayroon akong na rin dito na ibang, ewan ko anong lahi ba yun. Mayroon siyang nag-inquire sa akin na binigay ko yung rate ko. Sabi niya, in English niya sinabi pero ang ibig niya sabihin, ang mahal naman, bakit bibilan na lang ako ng camera? Okay. Bumili ka. Bumili ka. Ang dami kong kliyenteng gano'n, babalik din sa akin. Sa Pinas, feeling ko, nung tumagal, takot na rin yung mga client kasi sa Pinas, pwede ka mag-post social media na ito sinabi sa akin ng client, ganyan. Syempre, ang bashing sa atin, grabe. Dito bawal naman mag-post. Kaya medyo ang client sa Pinas, takot na rin silang maging toxic sa photo, video, kasi sa mga supplier. takot ako na umuwi kasi kumbaga comfortable na ako kasi lalo pa ibang lahi. Parang feeling ko mas professional sila sa... Feeling ko, hindi lahat kasi bago pa lang ako dito, baka naman, Pero nung sa 1 year ko, parang lalo sa kiddie parties, mas mababaw yung kaligayahan ng mga Emirati. Oh yeah. Tsaka ibang lahi. For sure naman. Yeah. Parang makita lang nila yung huro ko, wow, that's beautiful, I like it, ganyan. Para ayaw na nila ako pa-edit sa akin, okay na daw. Kasi Parang ganun. going back to the standard ng Pilipinas, mas mataas ang standard ng Pilipinas. Totoo yun. Sa kahit anong Totoo field. yun. Oo. Siguro Kaya kasi nga dami magagaling na Pinoy Yeah, siguro kasi sobrang diverse din ang culture dito sa Dubai, sa UAE in general. Parang alam mo yun, dahil yung sobrang diverse, parang yung expectation or yung standard is hindi na rin ganun kataas. Yeah, kasi siguro dito kaya hindi rin ako tumatanggap minsan ng Filipino na kliyente. Kasi alam ko yung expectation, sobrang laki. Sobrang taas ng expectation. Yeah, yun yung mga... Tsaka tingin ko, ano rin kasi, kaya siguro ang daming magagaling sa Pinas kasi sobrang daming kalaban eh. So parang ikaw, kailangan mong mag-step up. ako kasi hindi ako nag-freelance. So parang ako, ang tinitignan ko pag kukuha ko ng freelance, syempre yung magaling. Kasi sayang naman yung ibabayad ko, di ba? So yung mga freelance, nagpapagalingan talaga sila. Kaya gumagaling yung mga competition nandun. talaga, no? Tsaka kasi, kunyari, focus siya sa wedding. Focus talaga siya dun. Yes. So parang May specialty. talagang nahahasa talaga siya. Kunyari, ako kiddie party ako nag-focus. Hasang-hasa na ako sa kiddie. Parang gano'n. Oh. Yan. So parang specialty. Parang gano'n. Kasi tsaka diba, ang ganda tignan sa page mo na, or sa profile mo na kunyari,
ang client, kunyari ako client, titingin ako ng photographer na gusto ko sa anak ko, ganyan. Siyempre, ang kukunin ko, yung hasang-hasa sa KD, hindi yung kung ano yung ginagawa, nagpo-food photo, nagko-core photo. Yun yung advantage ng may niche ka Diba? talaga. Tapos, dapat kailangan sariling account yun. Yeah, para yeah, hindi, for sure. hindi For sure. maguluhan yung client. So magandang ano yan, magandang take yan. So kung nagsimula kayo, build your expertise. Oo. Yung niche. Kung meron kayong ginagawa iba't iba, ilagay sa iba't ibang person, iba't ibang iba-iba. website. Kasi kasi yung kliyente, kung yun ang gusto nilang, let's say gusto nilang mag-inquire sa wedding, gusto nila makita is wedding lang. Puro wedding lang. Bakit oo. mo papakitaan ng ano yan, ng Ng product food picture, ng photography. product, ng wala, di ba? So, Pwede ka mag-ganon, pero separate. separate. Kaya ako ang dami ko account kasi gusto ko separate siya, malinis siyang Yun nga, sasabi ko palagi, if you're for everyone, you are for no one. So, kailangan meron kang expertise, meron kang niche. Okay. So, mabalik tayo sa mga shooter kasi nakipag-deal ka sa iba't ibang mga shooters. Sabi mo, mga freelancers. Saan mas maraming toxic na shooters? Saan mas maraming toxic na shooters? Sa Pilipinas o dito sa Dubai? Ano ko ba sabihin yun? Grabe naman yung tanong na yun. Marami kang feedback kanina. Parang mag-screen record yung mga... siguro kasi 1 year pa lang ako dito. Ang ano ko lang, baka sa Pinas feeling ko. Kasi may mga group doon na mga trash talkan eh. Talaga. So yun lang yung masasabi kong siguro toxic. Kasi dito, wala naman, okay naman dito. Wala naman akong namimit pa na ano dito. May nakita ko Wala pa kasi, naman. lalo yung mga podcast ko, yung in-upload kong podcast na Tagalog sa TikTok, Diyos ko, ang daming negative feedback, mga Filipino, mga toxic, Diyos ko. Ano sabi? Hindi ko alam. Check mo, Diyos ko, parang Sa YouTube? sa TikTok. Sa TikTok mismo? Oo, alam mo yung parang, basta may negative feedback na lang. Talaga? Basta may masabi nilang negative, parang yun ang ano nila, o parang, gising ako yun, magti-TikTok ako. Lahat ng negative papasinin ko. Anong isa sa negative? Hindi, parang ito ba itong matatandang to, mga alam mo yung mga, dahil matanda na sila, basta maraming ganun feedback na, basta, alam mo yun, parang, imbis na pasin nila yung bright side, na nagbibigay kami ng informasyon, ng mga magandang lesson, hahanap sila Actually, ng maraming negative. ganun na, Yun ang ayoko. hindi naman dahil sa, Pinoy rin naman tayo, pero, parang naging normal na kasi sa Pilipinas yung bashing. Exactly, naging ano siya, Naging naging normal tanggap na. Cancel culture, kung iba nga, ayun ang ayoko. No? Kaya, Oo. yung isang takot ko, kaya ayoko rin mag-tailor sa Pilipinas. Kaya uwi ako. Yan, takot ako yun. Maraming bashers sa Pilipinas. Talaga. Kasi dito parang, pwede ka naman mag-opinion, pero pwedeng kayo na lang. Di mo sabihin pa sa mga comment, pwedeng sarilinin mo na lang. Siguro, kung meron tulong ka na rin man. ng... Tsaka, ba't di mo tanggapin na iba-iba yung pacing ng mga tao, di ba? Kunyari tayo, may edad na tayo. Kunyari, ikaw, marami ka nang alam dito. So, makikinig ako sa'yo kasi yung experience mo dito iba kaysa sa akin. Parang ganun. Feeling ko sa iba may pride na lang na gano'n na... Siguro dagdag na rin ng government ng Dubai. Kasi hindi kumbaga, cyberbullying, bawal dito. Yun, isa pa Diba? yun. Bawal dito. Para kaya feeling ko mas, may peace of mind. Mas may respect ang mga tao dito. Siguro malaking shoutout na rin sa government. Kasi yun yung in-impose nila na maging mas peaceful ang Dubai. Which is good. Baka hindi diba? rin alam ng ibang Pinoy na ganun dito. Na hindi bawal lang bawal. cyberbullying. Bawal. Yung may siraan ka sa Pilipinas. Oo. I mean, kung may gusto kang siraan sa online, screenshot mo, punta ka sa polis. O pag may minura ka, Diyos ko. Which is screenshot mo. kabaligtaran sa Pinas. diba? Kasi, kasi ang daling mag-anonymous. Diba? Bash mo lang. Diba? Yeah. So, yun ang pasin ko dito. So, kumbaga, yun nga, mas may respect ang tao. Mas may takot. Mas may takot. Kasi ba't ako maninira? Kung Kaya alam ko nga. pwede ako makulong. Di ba? Totoo. Which is good. Alam ko merong parang freedom of speech. Lalo sa Pilipinas, meron tayong ganon. Which is good. Pero in a way, parang nagiging negative na rin. Tsaka Parang lahat naging nga toxic naman na. tao, lahat may side. So parang, Naging dahilan na lang, we have freedom of speech. oo. Ang toxic. Alam mo yun? Toxic, sobra. Oo. Parang kahit ayaw mo siyang, ayaw mong i-ano sa sarili mo, parang maapektuhan ka pa rin kahit konti. Exactly. Hindi mo Exactly. maiwasan. Okay, wow, Bella. Nag-enjoy ako sa episode natin. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ako. Hindi ko alam, babalik tayo. Exactly. So, okay, mabalik tayo sa usapang events. Kasi merong balita sa Pilipinas, nag-viral nun, na merong mga shooters na actually, uso to na hindi pinapakain yung mga shooters sa events or weddings, you know. So, sa'yo as a studio owner, anong opinion mo? Dapat bang pinapakain ang mga shooters sa events? Dapat naman talaga pinapakain yung mga nagtatrabaho sa events. Kumbaga, Exactly. hindi lang photo and video, Yeah. buong suppliers. Yeah. Pero,
Pero para kasing automatic na yun, di ba, na dapat magpakain ka. Oo, kasi yun yung one of the advantages ng dito sa Dubai. Dito sa Dubai, dito yung mga shooters o lahat ng suppliers kasama sa headcount. Kung ano kinakain ng guest, Yun ang yun ang kakainin. kakainin ng suppliers. Kahit sino pa yan. Kahit ano lang yan. Kahit tagalinis, kahit photographer, kahit makeup artist, kahit anong lahat yan. Yun din yung pagkain ng guest, yun ang pagkain ng So, kasama sa headcount. Pero sa Pinas, uso yata na magbabaon ka ng Pero sa pagkain. Pinas kasi ang nangyayari, kunyari sa KD party, Ah. sa KD party, minsan may crew meal ang mga supplier. Minsan naman, kasama na sila sa catering. So, Okay. parang sabihin na lang ng client, go, kumain na kayo dyan, ganyan. Pero sa wedding, kadalasan, hindi nakasama sa catering. Kadalasan talaga, kasi mas mahal syempre yung head per head ng wedding, di ba? Gets naman. Kaya ginagawa ng mga coordinator, merong budget for suppliers. Okay. Para syempre hindi naman magutom from morning, afternoon. Tatlo yun, usually tatlo yun. Pagdating nung kami, photo video, pagdating namin, bibigyan ka kagad ng breakfast. Okay. Kasi minsan, Pero- minsan yung pagkain, minsan tipid din eh. Tama? Yung iba, oo, Oo. yung iba. Pero dati, madalas ganun eh. Siguro ngayon, natakot na rin yung iba. Binabash na. Coordinator, binabash na, binapost na. Kasi yung mga photo video, picturean talaga nila yung pagkain eh. Parang, wow, busog kami dito eh. Parang ganon. So parang napapahiya Napapahiya siguro na, yung coordinator. Kaya ngayon wala na masyadong ganong issue. Pero ako, ginagawa ko para lang safety. Ginagawa ko sa team, minsan, nagbabaon ako ng pagkain or pakakainin ko muna ng breakfast. Or, ang gagawin ko, hindi pala lagi itong nasa contract ko na dapat meron kaming crew meal, Yes. ganito yung amount, or kung hindi kami mabigyan ng crew meal, kahit in cash na lang, tapos kami na lang ibibili. Para safe lang na Yeah. hindi magutom yung team ko. Ganun. Oh, pero kasi ang sad lang na parang kailangan pa Dapat bang automatic. kailangan pa i-discuss yan. Like, alam mo yun, kasi for me, parang ano yun eh, parang how cruel are you kung yung taong pinapatrabaho mo for full day ay ayaw mong pakainin. Yun nga. Parang anong klaseng tao ka para Tsaka alam mo yun, kasi, parang siguro hindi rin masyadong naiisip ng ibang iba na, syempre, lalo pag photo video, halos walang break yun. Kaya nga Oh, yeah, marami sure. ako may guard ako. mm, Merong may guard sa Pilipinas, photographer siya, videographer, kasi hindi nakakain hindi na kayo ng maayos. ng maayos, walang break, kasi dire-diretso. May mga venue na hindi ka naman makakabili ng wala namang sari-sari store, walang karinderya doon, di ba? So, dapat talaga may naka-ready crew meal para sa supplier. Kaya, Kaya, kung gusto mo magandang result din, itrato mo na Dapat maayos yung busog. Oh. on the client side naman, naintindihan ko naman kasi minsan budget, syempre limited ang budget. Pero still, like for me, I don't think I would ever May treat iba rin client na grabe naman sa pagka-generous. May iba, may crew meal na nga, meron pang survival kit. Alam mo yung mga naka ziplock. Meron pa talaga? silang May ganun? gano'n. May candy, may ano. Yung iba naman, na yung nasa table na maliit, may juice, lahat, candy, snacks. Hindi ka talaga magugutom. May iba talaga na gano'n. Okay. Pero, naging practice na rin siya sa Pinas. So, wala na minsan mga yung hindi nagpapakain. Siguro medyo natakot na rin yung Alam mo yan ang gusto ko rito kasi minsan talaga may mga, kumbaga dito siguro mas galante yung magpakain. Like, I remember, parang minsan lobster. Kinakain namin lobster, steak, alam mo yun. So parang parang they don't care. Actually, sila pa nga yung mag-i-insist eh. Di ba? Kumain Parang, ka, oo. kain ka. Parang magagat sila pag hindi ka lalo kumain. pag mga content, food photo. Yeah, exactly. Kain. Oo, so parang ako, kasi hindi mo na ako nagtrabaho sa Pilipinas, parang ano kaya mamaramdaman ko pag nagtrabaho ko doon tapos humingi ako ng pagkain tapos ayaw. Pero kapag, kunyari, may freelancer or sa team ko, parang naging practice na namin na, kunyari, lalo sa KD party. Kasi madalas ang napapansin ko, kunyari, may kakamit ko pa lang na tao. Tapos sabi na, ano sinushoot mo? Sabi ko, kahit pero usually, KD party talaga, tapos sasabihin sa akin, ay, oo, masaya yung KD party, ang daming cards, parang ako. Gawin na nila. Pero kasi ayoko nung kumukuha sa cart. Parang sa akin, etiquette yun ng, Yeah. as a supplier na, huwag ko kumuha sa cart. Di ka naman guess. Okay, exactly. Diba? Exactly. Tapos, meron pa ako nakuha dati yung freelancer. Hindi ko makakalimutan yun. Lalaki yun. Umuupo siya dun sa upuan ng guest. Yung bilog na table. Okay. Sa akin kasi, tinuturing ko ang sarili ko na supplier ako. Nagtatrabaho ako para sa client. Hindi ako uupo doon.
kaya ko umupo ng gilid, kaya ko umupo sa bag na, yung case na bag. O, doon na ako sa gilid, magtatago ako. Yung, dapat nakatago yung mga gamit, malinis yung pagkatago. Minsan nga pag kumakain ako, nakatago ako, nakatalikod ako na, nagtatago kasi parang Kumbaga, hindi siya masakit sa mata. respeto pa rin. Oo, respect Respeto sa pa rin. client na yung kinuha ko, ang laki ng binayad ko sa kinuha ko, dapat maayos siya. Yung parang gano'n, yung para bang etiquette naman na May maayos etiquette tayong pa rin. tignan. Oo. Tapos, nakakahiya na makita na yung team mo kumukuha ng price dun sa cart, di ba? Oh. Tapos hindi ka naman, di ba yung gano'n? Kaya nagagalit ako pag may nakita akong kukuha. Minsan, yung freelancer na yun, pag nakita ko gano'n, hindi ko nakukuha yung band na sa akin yun. Parang mag-antay ka na lang na mapakain. Kasi ako nga na, hindi ko kumakain eh. Parang, antayin mo na lang na kung alokin yung mag-alok yung I think, client, yeah. kain ka. Pero wag naman yung, parang bastos kasi na kukuha ka sa cart. Eh, syempre binili ng hinire ng client yun para sa guests niya. I think as a owner, as a studio owner, magandang practice yan na magdala ka na rin. No, yung Kahit pa. paano, oo. magdala ka ng snacks, light snacks. Dati magpaka nagdadala ng rin ako pagkain. ng mga siplak. So just in case na hindi mag-offer ang client, at least prepared ka. Totoo. Right? Or kahit shooter ka lang, kahit freelancer ka lang, parang it's your responsibility na magpaka rin ng sarili mong pagkain. Di ba? As a human being. I know. Na, alam mo, nagugutom ka. Di ba? Kumbaga, parang nagpapak ka ng extra battery. Tsaka Extra minsan, SD may cards. na-encounter pa ako na, na freelancer na, kasi ako minsan, bibigyan ako ng budget sa, kunyari, lalo wedding. Mahaba biyahe minsan, di ba? Tapos minsan, papababa ako sa driver ng, ano muna tayo sa 7-Eleven, ganyan. Tapos bibigyan ako ng budget assistant. Tapos sige, sabihin mo sa anong gusto nila. Tapos, minsan maaano ko, tubig. Parang ako sa isip ko, napakahirap pa magdala ng tumbler na may tubig. Ako nga nagdadala ako ng tumbler na may tubig eh. Para makatipid man lang. Exactly. Hindi naman ganon din kamahal ang tubig sa Pinas tulad dito. Ano Pero, syempre, ano pa rin yun? Gastos pa rin yun. Yun na nga, so kung nagpack ka na ng batteries, ng extra SD cards, Ano man lang ano yung- ba naman yung magdala ka ng, I don't know, Skyplex? Maglagay ka ng Skyplex sa bag mo or kahit anong maliit na light snack? I mean, Parang di ba? para sa'yo lang. Parang survival, Emergency, mo lang. yeah. Emergency. So kung nag-offer ng pagkain, thank you. Kung hindi, handa ka. Tsaka hindi naman din, ako hindi ko din dinitipid yung team ko sa food. Kapag sabihin ko kapag nararamdaman kong, ay, parang ang haba ng biyahe, bibili ako ng breakfast, sa drive-thru kami. Pero yung alam mo, may konting makikita kasi ng owner na, ay, gadala siya ng tubig, ay, okay to. So parang gaganahan ka na, ay, kukunin ko to ulit kasi ano siya eh. Okay siya. So Parang for ganun. me, I mean, I understand, nirerespeto ko yung perspective ng kliyente kung ayaw nagpakain, budget-wise, or whatever. Pero pag nag-ask yung crew, let's say, gutom na kami, kailangan ko na magkain, like, you cannot say no. Like, parang, how cruel are you para mag-say no, di ba? So, ano ba naman yung magbigay ka ng kahit konti pagkain. So yeah. So, ang gandang topic nun. Alam mo yun? Yun yung ano eh, parang again, yun yung contrast ng Pilipinas sa Dubai. Alag dito mas mas galante. Mas may respeto ang kliyente. Parang dito I mean I will have to admit dito never ko na feel na para akong lower class citizen. As na parang photographer ka lang. Dapat diyan ka lang. Never ko na feel dito yun. Dito highly respected ang mga creators, ang mga photographers, filmmakers. They're very highly respected. I'm not sure sa Pilipinas kung ganun din ang Meron mga client kasi na parang minsan na ano ko sila eh, parang nahahati ko sila. May client na kilala ka as matagal na siya nakapollow sa'yo. So parang nararamdaman ko yung respect niya sa team, sa respect niya sa akin, gano'n na hindi ko to pwede pabayaan kasi ano to eh, ganyan. Pero may iba naman na kilala ka as photographer ka lang. Okay. Ganun. Yeah. Pero sa akin, hindi ko yun mamasamain kasi hindi naman pare-parehas yung tao. Hindi naman, Totoo. kumbaga naiintindihan ko yun. Katulad nung bago ako dito, syempre bago ako dito, wala man akong say dito na kung anong sabihin ng client, sige, sunod lang ako, ganyan. Hindi, wala akong anong magreklamo, parang ganon. Yeah. So kung sige, tingin nila sa akin, ganun lang, okay lang naman, wala namang problema. Pero nasa sayo lang naman yun na naiisip mo lang na, ganito pala yung may ibang tao palang ganito, na grabe ako respetuhin, may iba pala na, okay, photographer lang ako. Parang sa ibang work, ganun din naman, di ba? Totoo. Parang Exactly. may iba, ang tingin sa janitor lang. Ang tingin ng iba, janitor siya, masipag siya, kailangan siyang
isa rin siya isa siya sa dahilan kung ba't mainis yung isang hotel. Diba yung ganon? Ganon, diba? Iba yung tao eh. Ganon talaga. Hindi mo kumbaga ayun nga, hindi lahat, hindi pwedeng hanapin sa lahat ng tao yung ganung bagay. Oh, that's good. Okay, mapunta tayo sa toxic mindset ng mga shooters sa Pilipinas. For sure, marami kang feedback, so ano yung mga napapansin mong toxic na mindset ng mga Ano ba, shooters? mga toxic mindset? Meron bang may ugali ba pag sa shoot? Meron ba silang may mga tamad ba? Meron. Minsan kasi may mga shooter na kunyari, wala ka dun sa event. Kunyari, assistant mo lang ba? Ako kasi ganun minsan. Kunyari, tulad nito, nandito na ako. Hindi ko naman nakikita yung ginagawa nila. Yung parang assistant ko, hindi nila alam. Nagsusumbong yun sa akin. Oo. Pero minsan kahit hindi naman magsumbong yun, kasi nga ako yung nag-e-edit ng photos, nakikita ko kung paano sila gumalaw. Kumbaga, kunyari, itong may shot na to, hindi mo man lang kinuhanan ng ibang angulo, yung mga ganun. So nakikita ko na tinamad to. Kasi, syempre sa dami ko ng events na shoot, na cover, alam ko na kung paano gumalaw eh. Yung, kunyari, alam ko na walang nangyari. So pag walang nangyari, dapat mas damihan mo yung photos mo. Kasi kailangan mo mag-produce ng ilang photos, 150 edited, 200 edited photos. Kasi, wala na nga nangyari, tatamarin ka pa. Parang sasabihin mo sa akin, wala po kasi nangyari eh. Hindi dapat, pinarami mo yung candidates, pinarami mo yung family shoot, pinarami mo yung, di ba? Kumbaga, being proactive. Hindi mo pwedeng gawin dahilan na walang nangyari. No, you have to do something. It's part of your job as well. Alam nga naman, wala nangyari, tatayo, cellphone ka na lang. Yeah. Shoot, gagawa ka ng paraan para maparami mo yung shots mo. Tsaka parang, yung parang nakakonsensya na babayaran ka ng client or ng studio owner na gano'n. Tapos ganito lang yung na-produce mo. Kasi going back to sa sinabi natin kanina, na yun nga, pag nag-guest ka sa isang trabaho, you're obligated na ibigay ang 100% mo. Right? Kasi pwede ka naman tumanggi eh. Exactly. Diba? Kung ayaw mo yung trabaho, mababa yung bigay sa'yo, or ayaw mo yung kliyente, mag-no ka. Di ba? Pero pag once na nag-yes ka, committed ka. Alam mo, so yun ang hindi naintindihan ng mga special baguhang shooter. Like for them, makala nila bababayad, hindi ko gagawin tong... Tsaka yung tulad yung mga sinushoot namin, kasi events nga kami, diba? Syempre, event once in a lifetime, hindi mo na yun mauulit eh. Yeah. So, talagang lahat talaga ng pwede mong gawin na makapture mo lahat, kahit mag-isa ka lang or marami man kayo. Kung ano man yung makuha mong lahat ng angulo, lahat ng pwedeng malagay sa memory nila or yeah, di ba? Tsaka ito yung gusto kong bibigyan na payo sa mga especially mga baguhan. I don't care kahit maliit na bayad na binigay sa'yo. Magandang i-train mo rin yung sarili mo, yung mindset mo, na ibigay ang best mo sa kahit anong trabaho. Kahit ano pa yan, kahit ano pang pressure niyan, ibigay mo yung best mo kasi ma-apply mo yan in the future eh. Pag magiging kasi along the way, magiging magiging professional ka rin, hopefully maging studio owner ka rin. Like lahat ng natutunan mo ng magandang ugali especially, ma-apply mo yan pagtanda mo or pag nasa taas ka na. So, sabi nga nila, 'di ba, the best leaders are the best followers. And that's the reality. So, kailangan hangga't nagsisimula ka pa lang, hangga't bata ka pa lang, gawin mo yung magandang ugali. I-train mo yung sarili mo na gawin yung tama. Na parang iisipin mo siya na ay, makikita to sa social media ko, pang portfolio ko to. So, kailangan ko tong gandahan, parang ganun. Nakita ko yung sa post mo, minsan sa Facebook, sabi mo parang you would treat this as your client. Na parang gano'n. Pag hinire ka sa freelancer, you treat this as your client kasi gano'n mo kamahal yung yung craft mo. Kasi nga, dito nagpa-freelance ako sa Pinas, hindi. So parang, ang treatment ko sa pag ginuha ko ng freelance ng mga studio owner dito, na parang sa akin, kasi ganun ko nakasanayan eh. That's part of being professional. Kahit hindi ko man malagay yun sa social media ko, okay lang, at least nakita nila paano ako mag-work. Yeah, tsaka again, binayaran ka. Yun nga, binayaran ako. Oo, tsaka kumbaga pangalan mo yung nakataya. Di ba? Sabi nga actually yung work ethic mo, yung professionalism mo, yun yung actually magdadala sa'yo sa success eh. Di ba? Tsaka parang sa sarili mo rin, yung parang paano mo tanggapin na, parang ang sarap sa pakiramdam na nagawa ko ng maigi yung, Tama. Fulfillment. Yun. Okay, mapunta tayo sa kasi ito sa mga marami kasing shooters, ng freelancers, yung mga reklamo sa bayad. Right? So kasi, meron kasi silang, for example, like kasi, ang mindset nila,
for example, nalaman nila kung magkano ang siningil mo sa kliyente as a studio owner. Ito yung siningil ko sa kliyente. Nalaman nila, for example. Like for them, tingin nila, dapat hati-hati tayo. Or dapat at least majority niyan dapat mapunta sa amin. Kasi ikaw yung nag-shoot, parang ganun. Kasi kami yung nag-shoot, kami yung trumabaho. Pero kasi gusto ko makuha yung feedback mo as a studio owner. Kung, syempre kasi, meron din naman tayong mga business expense eh. Hindi naman lahat yun dapat okay. Kung ito yung binayad sa akin, dapat pati-pare tayo. I don't think that it works that way. Kasi nga, meron tayong mga gastusin din. So anong thoughts mo that? Totoo kasi, alam mo yung unang-una, pakikipag-usap sa client. Parang, ganun ba, hindi naman ganun kadali makipag-usap sa client eh. Mayat maya, magre-reply yan, mayat maya, ang dami niyang tanong, di ba? Oras, parang kinakain siya ng oras. Tulad dati, nagbabayad pa ako ng sekretary ko para lang Talaga? lahat ma-replyan, parang ganun. Yeah. So, isa na yun, nagbabayad ako sa sekretary ko, buwan-buwan. Meron akong tax, minabayaran ko, di ba? Exactly. Tapos, transpo pa. Assistant ko pa. Yeah. Yung mga assistant, nagdadala ng ilaw yun. Para mapagaan yung trabaho mo, para madala yung lente mo, para madala. Tapos, syempre may packaging pa yan, may USB pa yan. Yeah. Tapos, isama mo na rin yung years na binild mo yung negosyo, di ba? Exactly. Experience mo Hindi yung tayo gamit pwedeng eh. hati. hindi ka naman hiner ng kliyente dahil sa trabaho ng shooter mo. Hindi, hiner ka ng kliyente dahil sa trabaho mo. Totoo. 'Di ba? Dahil sa sa portfolio mo, 'di ba? Tsaka mayroon nga matagal na to, may lawyer ako na isang client na sabi niya sa akin, Bella, dapat taasan mo na yung rate mo. Tapos pag tinaas mo yung rate mo, kung gaano kalaking connection mo, kung gaano ka dami yung na-shoot mong politician, celebrity, lahat yan nag-add up. Na dapat gano'n nakalaki yung rate na kinukuha mo. Hindi ko yun makalimutan. Sabi niya, okay, gano'n pala. Na parang dapat kung gaano nakalaki yung network, parang dun siya nagbe-build na dapat gano'n yung rate mo. Sabi ng lawyer. Lawyer naman yun lawyer eh. So, na. totoo siguro kasi lawyer eh. May kwento ka lang. Meron akong hiner noon na assistant before. So, so ano lang siya. I mean, shooter. I don't know, somehow, some way, pinilit niyang i-bypass ako, kinausap niya yung kliyente, at pinilit niyang alamin kung magkano yung binayad nung kliyente sa akin. So, Nakakaya. that's so unprofessional. Bakit mo kayo bypass? Bakit mo tatanungin sa kliyente kung magkano binayad sa akin? Tapos, pag uwi namin, tiyatang sa akin, Jairus, magkano siningil mo sa kliyente? Like, what the fuck? Talaga? Like, bakit mo kailangang malaman, first of all? At bakit ko kailangan, obligado ba akong sabihin sa'yo? Na dapat nga hindi. So, hindi ko sinabi. Sabi niya sa akin, just tell me how much. Then, parang sa tingin niya, dapat kalahati sa kanya. Dapat kung magkano binigay sa akin ng kliyente. Pinoy? Hindi Pilipino. So, dapat daw, yung kung magkano binigay sa akin ng kliyente, dapat daw kalahati sa kanya. I was like, oh shit, red flag. Dapat sinabi mo sa kanya, di hanap ka ng client. Yeah, exactly. In-expense sa kanya yan. Diba? I mean, so, ang saklap nun, gamit pa niya yung gamit ko. Ayun lang. Wala siyang camera. Gamit niya pa yung gamit ko. Dapat nga pag gamit mo yung gamit niya, mas mababa nga yung makukuha niya. Like, the audacity of asking me to get half of the client payment. That's so unprofessional. Tsaka, hindi naman ganun kadaling magganap ng client. Oh, exactly. Hindi naman ganun kadali. It's years or sometimes decades of hard work, of networking. So, so kung ikaw, freelancer ka or shooter, at ito yung budget na inalat sa'yo, merong dahilan. Hindi pwedeng kalahati na mapunta sa'yo. So, marami kaming business expense na hindi mo nga ma-account eh. Yung experience mo, hindi mo ma-account yung kung magkano yung, di ba? So, dapat something na dapat na. Tapos yung iba mag-aas pa ng, pakape ka naman. Pero alam mo, minsan kasi, pag nakikita mong maganda yung output, tapos masipag lahat, hindi naman masakit na magpakape. Walang problema. Parang kasi minsan nilalagay ko na sa rate ko na may extra ako para sa reward, mga ganon. Tsaka may ibang, ito pala, hindi naman, pang studio owner naman to. May mga nababalitaan kasi ako na pag binigay ng tip, hindi binibigay sa lahat, yung buong team. Kasi sa Pinas kasi uso yung tip-tip, lalo sa wedding, dito sa hindi uso ang tip. Dito sa Dubai, hindi uso ang tip. Kaya nanibago ko kasi sanay ako sa tip. walang tip culture sa Dubai. Tsaka sa Pinas, lalo sa weddings, nagbibigay sila ng gift. As in mga branded gifts talaga. Alam mo, sa 20 years ko dito, once na ako nakatanggap ng tip, at from American pa.
Kasi American culture, sa America yun, yung tip culture sa America. So American pa yung nagbigay ng tip sa akin. Di ba? Imagine. Ako nakaranas pala ako ng tip dito, Pinoy. Galing sa Canada. Pinoy. Okay, Family sa Pinoy. shoot, Pinoy. So Canada, meron din silang tip culture. Oo. Dito wala. Walang tip culture dito. Sa atin Wala. kasi parang pinag-uusapan yung iba, bibigay sa studio owner. Tatago niya na yun. Hindi niya binibigay sa buong team. Well, ano ba dapat? Dapat ba Ako, i-share yung para tip? sa akin, i-share yung tip. Kasi pinagtrabahoan naman yun ng buong, Kumbaga split per buong head. team. Lahat Oo. ng ano. Pero may ibang client, minsan 1K per tao. Talaga. Minsan, kunyari, hindi masyadong malaki yung tip. Ginagawa ko, sila na maghati-hati, wala na ako dun. Bala na kayo dyan. Oh, that's good. Ganun. Talaga. Pero may iba, studio owner, di nila, tatago. Oh. Tago nila yun. Pero, I mean, required ba, I mean, dapat bang, tingin mo ba tama yung humihingi ng tip sa kliyente? Hindi. Kumbaga, Hindi. don't expect Nakakahiya. Oh, di ba? Di ba? Parang kapag, kaya ngayon, may mga assistant ako, sobrang sinisipagan nila, talaga pinapakita nila sa client na mapapatawa yung bata. Kasi, automatic parang minsan, galing ng team. Bibigyan talaga sila kasi parang nahiya sila na grabe yung effort nung team na pero, magpatawa yung bata. At the end of the day, don't expect. Di ba? Oo, tsaka hindi naman required magbigay ng tip. Tapos, minsan dati, parang lagi akong mayroong family shoot sa mga bahay ng client. Siguro nakikita nila, nagpo-post ako, nagti-thank you ako sa client. Di post parang story na may Starbucks ako, may pagkain. Tapos sunod-sunod yun, binibigyan ako ng Starbucks. So parang nag-post ako, sabi ko, ma'am, sir, hindi po required magbilhan ako na ng Starbucks. Sabi ko, thank you lang talaga ako kasi may mga ganun. Tapos meron akong every year Christmas sessions, ang tawag ko dun. Sa isang araw, 12 families minsan yung sinushoot ko. Sobrang pagod. Tapos minsan wala akong time kumain. Alam mo, minsan every family, bibigay sa pagkain. Kasi may milk tea, may food. So parang doon na kami nabubusog. Parang minsan minsan akala siguro nila required, pero hindi naman siya required. Pero nakakatuwa na ganun sila. Which is good. Basta wag lang mag-demand. Don't expect at May don't demand. na-experience akong ganyan. Kinuha ko freelancer. Nanghihingi ng tip sa akin. Tapos itong time na yun, hindi ko ba nagustuhan yung work niya. Sabi ko, talagang hindi muna niya ako inantay na ako yung magbigay. Parang gano'n. The audacity. Okay lang naman. Parang Anong kasi response mo? minsan, Anong response mo? hindi ako nagbigay. Pero kasi kapag minsan may mga freelancer na tahimik lang, tas masipag naman, automatic nagbibigay ako ni. Pero kapag inunahan ako, mas lalo ko naiinis, hindi ako nagbibigay. Nakapag-travel ka na ba sa mga bansang may ganyang culture? For example, I don't know, I'll name nagpunta ako sa Jordan recently. Ganyan yung mindset ng mga Na kailangan mag-tip? kailangan mag-tip. Magdedemand pa sila. Talaga? Yes, everywhere. Parang parang magbabadmouth pa sa'yo pag hindi mo binigyan natin. Grabe. Yeah, ayoko nung ganun. Parang ito yung pressure mo eh. Di ba? Kung magbigay ka ng tip, dapat sa ano mo? Sa puso mo. Oo, sa puso. Yun naman dapat ang di ba? Yun naman ang Diba? Parang dapat, yun ang point ng tip eh. dapat Yung appreciation. Diba dapat buong mundo gano'n? Exactly. Well, kailangan pa ba i-memorize yan? Kumbaga, na-appreciate ko service mo. Magandang service mo. Ito yung kapalit ng magandang service mo. Pero kung i-demand mo yung hindi ka magbibigay ng effort kasi wala kang tip that's so unprofessional. So, yeah, yan dapat na alisin na mindset. Hindi, tsaka ang tao kasi, basta gano'n, hindi ka ganahin mag-tip pag inunahan mo na. Ganun, diba? Ganun naman eh. Oh my God. So, Bella, anong masasabi mo sa mga shooters sa Pilipinas na let's say gusto mag-venture sa Dubai? Gusto pumunta ng Dubai. So, anong mga advices ang pwede mong ma-share sa kanila? Kasi minsan nga may mga nagme-message sa akin or may iba sa friends namin na napag-uusapan namin. Minsan may nagkatanong kung okay ba dyan, ganyan. Di ba malayo yung kinikita ko dito sa Pinas, tsaka dyan. So, ang lagi kong sinasabi, at lagi sinasabi ng partner ko si Jeff, ang ina-advise namin sa kanila kung gusto nila dito, meron silang baon na amount na, Siyempre. alam mo yun, yung Pocket money. Yeah. pang visa, pang License. aeroplano, pang renta, ang mahal-mahal ng renta dito. Mahal ng bahay diba? dito. Kuryente, God. diba? Ganon. Tapos, syempre yung food dito, may ibang mahal ang food. Diba? May ibang mura, oo, may ibang, parang kadalasan mahal. Tapos, yun pa nga, kung gusto mo yung negosyo agad, license agad. Kaya ang inaano namin, ang ina-advise namin,
apply mo na sa company. Oo. Lalo pag mag-isa. Oo. Kasi kami, ang ginawa namin, isa naka-company, isa ako naka-license para na may time ako mag-market, may time ako mag-network, gano'n. Mhm. So, yun yung pinaka-safe namin na buwan-buwan meron kaming pang-renta, pang-pagkain. Totoo. Kasi ang hirap pag, tas iba dito baka expect nila na makakuha ka agad ng plot na ganito. Yeah. Yung iba nagsisimula muna sa bed space, yung iba nagpa-partition Kailangan muna. magsimula sa bottom. Oo, parang sa baba. nagsimula sa Yeah. umpisa. Kaya nung nandito ako, tinanggap ko na, okay, sige, para akong nagsisimula sa umpisa, tatanggap ako ng gantong presyo na minsan mas malaki pa kinikinta ko sa Pinas kesa dito. Sa una, ganun talaga. So, talaga. Wala eh. Baga, build your network. Totoo. Mm. Tapos, wala eh. Ako parang napaka-importante sa akin yung isang tao, yung network na makukuha mo doon. Oo naman. Na kahit tingin mo maliit na tao siya or minsan nasusurprise ka na, ay, meron palang kakilala to na ganito, na ganyan. Tapos makakakuha ka ng client doon. Diba? Yung parang, may iba kasi na tao na parang ang yabang na nung dating na hindi ka napapansinin, yung parang akala mo kung sino na, yung ganon. Parang hindi niya ibaba yung sarili niya na, basta gets mo na ako. Yeah. Hindi ko ma-explain na mabuti. Baga, you'll never know kung sino yung magiging connections mo. Yun. Diba? So, kunyari, may nag-inquire sa'yo na mababa ang budget. Pero, I mean, kung tingin mo naman na acceptable naman, hindi naman sobrang baba, why not? Tsaka isa Diba? pa, yung hindi lang sa client, yung sa mga nakakasama mo sa event, sa co-supplier mo, yung hindi mo alam na mas makakakuha ka pa nga ng client sa co-supplier. Kailangan maging mabait ka rin sa mga sa ibang supplier. Kami sa Pinas, ang network namin sa Pinas, yun ang kagandahan sa Pinas pala. Ang suppliers, laging magkakasama. Lagi kami sa KD parties, minsan twice a month, every Monday. Parang Monday yung day off namin kasi weekend, diba, events. Talaga. Kakain kami sa labas, ganyan, magkasama-sama kami. Tapos doon kami nag-uusap-usap na, syempre lahat kami may negosyo. Parang nakaka-relate kami sa isa't isa. Na, ito yung yung tao ko, ganyan, tinanggal ko na, yung iba ganon. Tapos yung iba naman, minsan pagkalaban, pero mag-friends. Okay. Tapos minsan magkatanungan, magkano mo binigay yung ganyan, magkano mo yan? Ito si yung ganon. So parang nalalaman namin lahat yung, kunyari, ito si Hosa, hindi pala magaling yun eh. Ito magaling. Yung parang ganon. Connected kayo. Oo, connected kaming lahat. Tapos, parang, alam mo yun, hindi lang siya dahil sa magpa-friends kayo dahil sa event. Parang nagiging totoong friendship na talaga yung nangyayari. Tapos, may bonding, tsaka iba kasi yung nagkakaintindihan kayo. Kasi diba may mga friends ka dati na, may mga friends kang 9 to 5 yung work eh. Yeah, naman. Monday to Friday. So, minsan, di mo na sila nakakasama. Sa mga nagiging kaibigan mo, yung mga nasa events na, so, nagiging day off nyo Monday. So, yun, nagiging, tapos minsan kahit sa weddings, nung nag-weddings na ako, ganun din, madalas ang venue, kunyari, pagpalagay natin ang venue ng Enderan events, madalas sila mag-invite ng mga suppliers. So, magkasama-sama lang. Kakain, magkukulitan, mag-games, parang yun yung network, Totoo. sa Pinas. Kaya magkakakilala, halos lahat magpa-friends. Gusto kong balikan yung sinabi mo about sa living expenses sa Dubai. Like, mahal. Yun ang number one na struggle natin dito. Mahal ang expenses Sobra. sa Dubai. Bahay, kuryente, pagkain. Kaya yun yung sinasabi mahal. namin na una na kung balak nyo pumunta dito, yun talaga, Yan naman renta talaga. Yan naman ang iniisip ko sa akin sa future. Like for me, parang, kung babalik ako sa Pilipinas, wala akong babayaran bahay. May bahay Yun yung ako doon. advantage ng Pinas. Yun nga di ba? So parang Tapos wala ka license na binabayaran. makukuha ko yung presyo ko dito. Dadaling ko sa Pilipinas at wala akong bahay na binabayaran at may nanay ako nagluluto. Mayroon akong mga kapitbahay na pwede mag-assist sa Oo, akin. alam mo, hindi ako nagluluto. Dito ako natuto magluto, no choice. Exactly. Alam mo naman, No choice ka. for example, yung assistant. Diyos ko, ang dami pwedeng Totoo. kunin sa Pilipinas, makatambay. Kasi napakamahal ng assistant dito. Mahal assistant dito, magkano babayaran? Doon, may tambay. Abutan mo ng panginom. Sama ka shoot namin. Ano ba naman sa kanila yung kalahating araw o buong araw, di ba? Basta may pang-inom din. Di ba? Kasi dito, hindi ka mabubuhay. Sa Pinas, 50 pesos, mabubuhay ka isang araw. Dito. Talaga? Hindi ko alam. Matagal na akong wala sa Bili ka Pilipinas. ng kwek-kwek, bili ka ng calamares, di ba? Pwede mo na ulam yun. Oh my God. Bili ka ng Oh, delata. 50 dirhams, ano yun? Hindi, 50 pesos. Ay, sorry, 50 pesos is 3 dirhams ito? Ano mabibili mo? 3 chai. Oh, shit.
Diba? Wala kang mabibiling 50 pesos Alam mo na. yung nakakatakot ko na kung uwi ako sa Pilipinas, parang anong mangyayari sa buhay? Parang hindi ko alam kung paano ako makakasurvive. Hindi, sa Pinas, masusurvive mo yung wala ka masyadong shoot or event. Expenses. Kasi, yun nga, libre bahay. Oh. Kahit feeling ko, magkano lang ang kikitain mo sa isang buwan, kaya mababuhay dun. Dito, Diyos ko. Totoo. Grabe. Yun ang struggle. Marami. May advantage, may disadvantage. Mukha lang maganda minsan dahil nakita nyo maganda yung venues namin, mga magagandang hotel or mga kliyente, iba't ibang lahi. Pero on the other side, mahal ang expenses namin dito. So Oo. minsan kahit malaki kinikita namin, napupunta rin sa expenses. Totoo. And to add na kung may pamilya ka pa, may anak ka, may anak ka. Papadala ka. Papadala. Diba? So hindi rin ganun ka Pero ang glamorous din. advantage lang na nakikita ko dito kasi sobrang diverse. So, Yun. iba't ibang lahi yung Exactly. namimit mo. Exactly. Hindi yung Oo. parang, ako yun yung difference na nakita ko. Na, marami naman may ibang lahi sa Pinas. Oo. Pero iba yung Hindi dito yun. Iba pa rin access. Iba dito Kasi Tsaka mas- parang ito middle, yung mundo Saka mas accessible lang ibang lahi dito. Kasi nga, katrabaho mo lang. Katrabaho, kapitbahay mo. Bumaba ka lang ngayon, may ibang lahi. So Totoo. parang mas reachable. Tsaka Diba? parang yung, alam mo yun, yung parang, mo sa buhay, yung parang pangarap mo sa buhay, parang mas lumalawak. Kasi, Okay. kasi ang Totoo. dami mo nakikilala Ayan ang gusto kong, mga Pilipino, especially sa Dubai, makinig kayo sa akin. So yan ang lagi ko na-advise sa naging experience ko sa Dubai. Like, try to explore other nationalities. Like, nandito tayo sa Dubai, sa UAE. Like, let's take advantage of Totoo. the, yung network. Like, ibang lahi. Ang dami kasing Pilipino, ang mindset, Diyos ko, paulit-ulit na lang, ang mindset ng Pilipino rito, whether magtayo ng business, mag-photography, magtayo ng podcast, whatever, automatic for Filipinos. Ilang grupo ng Filipinos na nakita mo rito? Like, Actually kami, this group for Filipinos only, for Filipinos. Even sa flat Totoo. Sa flat for Filipinos Totoo. only. Like, yung mindset na ganun, parang hindi ba pwedeng lumabas tayo sa Filipino community? Diyos ko, guys, ang daming opportunity outside of Filipino communities. tsaka I'm alam mo telling yun, nasa bansa ka ng diverse. you. Parang, Yeah, exactly. kasalanan mo na kung hindi ka numetwork sa... Bakit marami sa takot, ayaw mag-English, or I don't know, wala silang confidence. But guys, trust me. Like, I started my Instagram, I started speaking English. Hindi ako nagsalita ng Tagalog sa Instagram ko. Hindi ako nakareceive ng ni isang negative feedback sa ibang lahi kung napinagtawanan yung English ko or pagkasalita ko. Not a single negative feedback. So, then why be afraid? Tsaka ang tingin kasi ng ibang lahi sa Pinoy, okay mag-work. Oh yeah. Kaya 100%. nila 100%. pinukuha yung 100%. Pinoy. Kaya parang sa akin, yun yung parang nakaka-proud rin naman na Yeah. So nga, biggest ko sa career ko, biggest decision sa career ko is I stayed away from the Filipino community. It's not because hindi ako proud. Okay, hindi yun yung dahilan. Pero kasi gusto kong gumawa ng pangalan sa outside of the Filipino community. Like gusto kong i-prove sa Filipino community at sa non-Filipinos na ang Filipino kayang gumawa ng pangalan. Kayang magkaroon ng sariling podcast. Kaya kong magsalta sa harap ng stage na in front of na other nationalities. Kaya kong magkaroon ng fans na other nationalities. Ang podcast ko, 70 plus episodes, 90% are non-Filipinos. So, di ba? So, posible. Di ba? Don't be actually afraid. kami din, medyo umiiwas kami sa Filipino clients. Pero hindi naman dahil sa namin yung Yeah, yung hindi Filipino. ganun, di ba? Ako ang say ko doon. Kasi ayaw namin bumaba yung rate namin. Okay, yeah. Kasi syempre, ang mahal nga nung renta, ang mahal ng expense, ang mahal lahat eh. Oo. Siguro, naiintindihan naman ng lahat yun. Syempre, sayang yung time, yung mga ganun ba, Yeah. sayang yung effort. Ayaw ko rin naman na presyohan ng malaki yung mga Pinoy. Kasi alam ko naman kung, Totoo. alam mo yun, naiintindihan ko naman sila na lahat naman tayo nagtatrabaho dito. Ayoko naman na makakuha ng malaking amount ng pera sa kanila. So, ginagawa namin, doon na lang tayo sa mga may sobra-sobra, may Emirati, ang ayoko lang, ang toxic mindset ng Filipino, ang parang parang tingin nila, pag kinuha ka nila, dapat automatically may discount. may ibang ganon. Dapat obligado ka na magbigay ng malaking discount. Diba? So, yun ang ayoko. Kasi dahil kabayan. Dahil kabayan. Ganun, May mga Dahil na-encounter kabayan, na rin akong ganyan. Filipino tayo, bigyan mo ako ng malaking discount. Parang,
nagkatrabaho po kami. Kaya nga Meron po parang kaming mga expenses. yun na Alam mo yung yun? nakakawalang gana minsan. Oo. Pero kaya medyo umiwas na rin kami. Pero wala namang kaso. Kasi syempre Oo. parehas man tayong Pinoy dito. For Ako sure. na lang, siniisip ko na lang, para tayo nag-work. Yeah. Wag ka na lang gumastos ng malaki sa photo video. May makuha namang iba. Yun na lang. Minsan iniwasan ko na actually. Minsan pag may Filipino mag-message, minsan ano ko na, either pinapasa ko na sa ibang tao or, kasi alam mo na Alam mo na minsan magrereklamo Oo. na, Diyos ko minsan more than 50% pa nga yung hinihingi. Parang, Diyos ko Paano naman kami? Exactly. Kung ito yung presyo namin, kung tatawad ka ng more than 50%, might as well, wag ka na tumawad. Hayaan mo lang, hindi ko afford. Oo, iba na Let lang. go. Ganun na lang. Move on May ka iba na lang, naman. oo. Tsaka ano rin, para may ibang work rin yung iba natin kasama. Ganun. Kasi nakakawala ng respeto. Minsan ako ginagawa ko, nire-recommend ko na lang yung kilala ko na yung, ganun na lang. Alam mo, dati may funny na story ako. Merong, alam mo yung kaputukan ni Jason Magbanwa, ng mga wedding, ganung wedding. May nag-inquire sa akin, kabayan, pwede niyo po kami i-shoot yung wedding namin. Gusto namin yung mala Jason Magbanwa yung style. Ganun. Okay, sabi ko, okay, yeah, I can do that. Let's ganun. Then nagkaroon ng discussion ng budget. Ang sabi nila sa akin, kabayan, ang budget lang namin is 500 dirhams. I was like, Ang hirap. 500 dirhams yung Jason Magbanwa style? Magkano I was sa like, Jason? I mean, I was like, mawalang galang na po pero masyadong mataas yung expectation niya. Like, walang kayang gumawa nun ng ano. Mahirap. So, hirap yun. Tsaka ilang tao ang dapat mong i-hire para gawin yung ganung trabaho. Siguro hindi ko alam paano rin magagets ng ibang Yeah. client na. Hindi. Actually, kahit hindi Pinoy, may ibang lahi rin na parang ang tingin nila pipindot lang tayo, ganun. Akala nila na ilagay lang yung yung file sa laptop, mag-e-edit na yan ng kusa. Sa Parang click lang, ganun. ano na. Akala nila siguro ganun. Oh. Pero hindi. Yeah. Lalo na pag maselan ka. Yeah, true. Pag studio shoot nga, sinisa-isa ko yung dumi dun eh. Hindi ako masyadong, buti nga ngayon uso ng AI kahit paano, nakakatulong na. Diyos ko dati, wala, Panahon isa-isa. natin, So, next part is, kasi nakikita ko sa profile mo, marami kang mga naging celebrity na na clients or customers. Okay, so, interesting. Kasi ako, syempre dito, wala naman tayong masyadong access sa celebrities. Actually, walang celebrities sa Dubai, if you think about it. Like, celebrities dito is mga influencer, if you think about it. Oo, kasi may mga Yeah. nasushoot ako sa mga luxury events. Mm. Minsan di ko alam, ay celebrity pala siya. So pag nakita ko IG, ay ang dami niyang followers. Hindi ko siya kilala. Kasi yung culture dito diverse. So yung sikat sa Indian, hindi sikat sa Pilipino. Yun Diba? nga Yung sikat sa eh. Pilipino, hindi sikat sa ibang lahi. Kaya So nga. kumbaga, yun nga sobrang diverse Minsan katabi mo lang, sinushoot mo, parang wala lang sa'yo. Kasi walang nga, celebrities. hindi mo naman kilala rin. Yeah, walang masasabi mong celebrity sa Dubai. Pero I feel like influencers yung nagiging celebrity dito. Right? So, kaya advantage sa akin na influencer, content creator. Kaya merong market as an influencer. So, ayun nga. So, nakita ko nag-shoot ka ng maraming celebrity. So, bigyan mo kami insight. Kumbaga, paano makakuha ng mga celebrity na clients? Paano ba nag-start yun? Ang natatandaan ko, nag-start ako kina Christine Hermosa tsaka kina Oyo Soto. Tagal na. Talaga? Parang Year yun. 3 pa lang ata anak nila nun or 4, Talaga? parang ganun. Birthday? Birthday. 2016? 15. Wow. Basta mga ganun, matagal na. Doon nag-start yun. Tapos nagtuloy-tuloy na siya. Hindi ko na matandaan kung sino sunod. Tapos napunta na ako sa mga politician, napunta na ako sa... So paano mo nakukuha yung mga ganitong celebrities? Sila ba nag-approach or nagme-message ka or May iba. connections? May iba connection. Okay. May iba, kunyari, wala akong masyadong shoot. Pahinga ko. Mag-a-approach ako. Pero bihira. Tapos minsan naman, recommend, kunyari may supplier. Dami ko kasing friends na supplier. I-recommend nila ako. Parang ganun. Tapos, yung iba naman, kunyari, celebrity. I-recommend niya ako doon sa isang celebrity. Parang ganun. Wow. Talaga? Mga ganun. Kumbaga, syempre, through connections na rin eh. Word of mouth. Talaga? Feeling ko advantage rin nga kasi nababae ako. Yun ang Kasi isa mas advantage. siya mas sa bata. Parang siguro yun ng client na siguro mas yung anak ko kasi babae. Okay. Lalo na pag may anak, isipin doon, siguro mas madaling ayaw ko kilala mo si Mariel Padilla. Yeah. Yun yung lagi niya sa akin sinasabi na yung dalawang anak niya, napapangiti ko daw, papasmile. That's good. Kasi Kaya yun yung lagi kong parang inaano ko sa branding ko na kaya ko patawanan yung bata. Again, back to being female sa industry. Mas naging
comfortable yung mga clients sa'yo. Iba rin kasi pag babae to babae. Mas malaki ba magbayad ang artista sa mga photographer? Or maraming chip din? Okay naman, meron nagbabayad sa akin na malaki, merong sakto lang. So sabihin, yun. may tumatawad? May talagang barat na Hindi artista? naman, meron kasi nagtatanong na, kasi merong kalakaran sa Pinas na, hindi ko, dito rin naman siguro may ganun eh, na babayad sila, pwede sila magbayad ng full, pero hindi ka mako-collaboration, parang ganun. Pero kasi syempre, isang way of marketing na rin yung Siyempre, artista yung kliyente mo. matag ka or something ganun, di ba? So you mean parang obligado? Siyempre gusto mo rin naman na, di ba? Kasi sayang course. naman yung effort. Wait, so you mean obligado ka rin magbigay ng malaking discount dahil artista sila? Ako, hindi nila sinasabi sa akin na mag-discount ka. Ikaw Ako na ang mismo nag-offer. nagsasabi na, sige Okay. ako na, ko na lang, kunyari, 50%, 40%, ganyan. Oo, talaga. Tapos, Oo. sabihin mo in return, baka pwede namin i-post, i-share sa social Oo, media. minsan hindi na sinasabi eh. Parang minsan automatic na. Automatic na yan. Oo, feeling, may ganun. Automatic na. Pero sa artista, hindi normal yung parang mag-approach sila, gawin mo libre to kasi artista kami. May Hindi mga naman, ganong- hindi naman. Hindi naman. Which is good. Kasi marami akong experience, lalo dito sa Dubai, marami influencer ganun, na okay, you work for me, but I'll give you a shout out. You know? So yun ang ayoko. So akala ko ganun din sila sa Pilipinas. May mga naano rin akong ganyan, nag-message sa akin Di dito. ba? Nakakasar. Parang alam mo yun, parang anong mapapakain natin sa shoutout? Actually, may mga ganyan influencers sa Pinas dati. Nauso na yung ipopost. Oh, talaga? Tumigil na sila, parang wala na yung mga ganun. Okay. Okay, so ilang artista na na-cover mo? Dami na rin. Talaga? Nakita ko mga picture mo, ang gagaling. Di ko na alam kung ilan. Siguro, mahigit 20 na ata. Siguro Oh ganun. my God. So sino pinakasikat na cover mo? Pinakasikat. Iba-iba kasing henerasyon eh. Mga pinakasikat. Para sa akin, ng pinakasikat, Claudine Barreto. Oh, Si Claudine. Kasi, back kasi in her day. back in her day. Matagal, oh my God, matagal yes. na matagal na siya eh. Nakapanahon na natin, di ba? Panahon nila Rico yan eh. Oh. Mag sa influencer, sina Kong, sina Junie, sina Bien. Nakita ko yung picture mo kay Junie, nung kasal niya. Oh. Alam, mas malakas pa actually influencer. I Talaga? mean, may balik. Ang May influencer? balik na customer. So yung friend mo yung sila Kong, sila Junie, or in-approach ka? Kapatid kasi ni Kong, si Pat, tsaka si Benny's, yung dalawang babae. Ka-YFC ko sila dati. Alam mo, Youth for Christ. Okay. As in, bata pa kami. Tapos, nung pandemic, wala kang magawa, di ba? Napanood ko si Kong. Sabi, nakakatawa naman to. Dinood ako, ang dami. Tapos may isa ko napanood. Nakita ko si Pat. Nag-message ako kay Pat. Pat, kapatid mo ba na si Kong? Talaga? Tapos di ko alam na magkapatid sila. Tapos nakita ko, nag-propose si Junie kay Ben. Tapos pandemic nun. Alam ko patapos palang pandemic nun eh. So walang events nun. As in, walang events talaga nung pandemic. Sabi ko, hindi ako sanay mapang prenup. Hindi pa ako. Pero, nag-aral ako, nag-workshop ako ng wedding sa dalawang photographer na sikat sa atin. Okay. So, hindi ko siya ma-apply. Kasi busy ako sa kiddie party. So, parang sabi ko, tingin ko, ma-apply ko na yung kahit di ako masyadong magaling. Kasi ganun ako eh. Kahit hindi ko masyadong magaling sa bagay na yun. Basta push lang, gagawin ko siya. Sabi ko, Pat, baka gusto ng photographer nila, nila Junie. Sabi ko, sige ate, sabihin ko sa kanila. Ayun, napumayag sila. Di-shoot kami ng dalawang prenup pa yung una. Nice. Studio, tapos yung isa, Subic. Tapos biglang nag-propose naman si Ken kay Pat. Halos sabay. Isang taon, sabi ko, sakit na ng ulo ko. Kasi gusto ko siyang gawin, pero hindi pa ako masyadong sanay. So parang, nandun pa ako sa process na kailangan kong galingan yung pagpo-post. Hindi ako marunong mag-direct dati, ganyan. Ayun. So, Tapos, nagtuloy-tuloy na ako sa wedding. So sabi, pag pinost natin tong episode mo, mapapanood ni Kong tong... Hindi kami masyadong close ni Kong. Okay. Si Kong, na-shoot ko siya. Magazine. Sila ng family. Si Okay. B, tsaka yung anak nila na isa, si Kidlat. Pero i-tag natin, just in case. Sige. Tag natin. So, I mean, why not? Ewan ko maalala pa ako ni B. Exactly. So, Kong, kung sakaling mapasyal ka ng Dubai, alam mo yun, di ba, why not? I mean, just shooting my shot, di ba? So, Kong, kung manonood ka, pag napunta kang Dubai, punta ka dito sa aking podcast. Tapos, tawanan na tayo. Okay? So, okay, balik tayo sa mga artista. Meron bang may mga rude ba ng mga artista? You don't have to name drop, but may mga rude ba? Merong isa. Naalala ko, isa lang yun. Ano pangalan? I-blip ko, ano pangalan?
Wag na! I-flip ko! Si Hindi Teka naman lang, siya sa akin. akala ko well-known ano siya na mabait siya in person. Pero hindi naman siya sa akin. Ah? Parang nakita ko lang sa isang supplier. But still, Pero hindi siya sa kung akin. gano'n niya treat yung isang supplier, for sure gano'n din siya sa ibang tao. Oh my God, that's Lahat naman ng ano ko mababait. That's Lahat naman ng iba kong na-shoot. talaga. Mababait naman. Oh. Kasi yun ang ano minsan, kasi tao rin naman sila eh. Diba? Yun ang maraming... Hindi kasi ginagawa ko silang normal na tao. Kumbaga parang sa akin, kahit celebrity siya, parang sa Tropa akin, ginagawa ko siyang normal na. Yeah. Kung ano yung treat Yeah. ko sa ibang client. Walang special treatment. Oo, walang special Ako rin eh, ganun eh, treatment. pag walang special treatment. Diba? O kahit magkano ibayad mo sa akin. Normal. Ganun. Oo. Tsaka, Interesting. mas okay yung pakikitungo nila pag ganun. Yung hindi ka masyadong raratel, parang ganun. Okay. So kung Normal meron kang may advice sa mga taong gustong maka-work sa mga artista, anong dapat mong anong best way to approach them? Kasi for sure busy sila eh. Hindi mo naman pwede siguro i-message Tsaka, ng, hindi diba? basta-basta. Hindi basta-basta. So Hindi anong basta-basta. anong best way para ma-approach yung mga artista? Paano ba? Feeling ko, nung nakapag-shoot ako ng isang artista, yun nga, sina Christine. Oh. Nakapag-shoot ako ng ganun. Siguro yung ibang artista, nakita na nila, or yung ibang supplier, ay nakapag-shoot na siya ng artista. So parang okay siyang i-recommend. Ayun na nga. Kasi iba pa rin iba yung ano eh, iba yung dating sa profile mo kung meron ka ng artista. Ay, parang pinakasikat ko pala si Pacquiao. Pero hindi ako yung pinaka-main. Talaga, okay. Hindi ako yung pinaka-main. Oo. Kumbaga ako lang yung nag-shoot nung yung stylist kasi Oo. na gumawa nung design ng party. Ako yung nag-shoot That's good. para sa kanya. So Okay. hindi ako yung pinaka-main Oh. na nag-shoot. Pero feeling ko yun yung pinakasikat pala. Oh. Mm. Wala Si kang Pacquiao magbayad. pala. Wala kang magbayad sa Pacquiao. Pero hindi, ang nagbayad sa akin kasi yung Okay, kumbaga third party ka. Okay. I wonder kung supplier. I Yung wonder kung supplier. mataas kasi sabi nila galanti raw si Pacquiao eh. Hindi ko lang alam magkano binayad yan dun sa ano. Pero yun, Okay. isa yun sa dream ko na family na ma-shoot ko, si Pacquiao. Oo, talaga. Tsaka generous. Yan. He's Isa siya. known na parang sobrang generous. Oo, mukhang okay. That's good. Bella, meron ka bang advice sa mga fans mo? No. sa mga nanonood sa Pilipinas, for sure marami kang naging kaibigan, assistant, or mga shooter, or mga nasa Dubai, diba? Meron ka bang advice na ibibigay sa mga tao? Tanong na lang. Ang tanong. Tanong ka na lang. Oy, Ano anong ba? advice mo? Ano Or advice ganito ko? lang, sa mga babae. Okay, ganito lang. Anong advice mo sa mga babaeng shooter na gustong maging business owner tulad mo, na maging, alam mo yun, maging as successful as you are as a female? Ano may advice mo? Kasi minsan may mga nag-message sa akin na babae. Na parang, yung iba takot sila, parang, may ibang ganon eh. Tapos, ano ba? Feeling ko, hindi marami na rin malalakas ang loob na babae ngayon eh. Oo. Tingin ko isa sa pagpapapansin. Kasi social media na ngayon eh. Isa sa pagpapapansin, syempre mag-post ka na mag-post. Yeah. Ipakita kung paano nag-shoot. Kasi yung ibang client, kasi kahit naman ako yung client, gusto ko nakikita paano siya mag-shoot, paano ba to, ano bang medyo ugali nito. Okay. Kasi kahit sa konting post mo na behind the scenes, medyo may makukuha kang, ganito pala siya, ganito pala siya. Kumbaga, Hindi yung sa hindi niya nakikita kung sino yung mag-shoot sa kanya. Parang ganun. Okay, kasi kumbaga yung kapal ng mukha. Yung Kailangan mo kapal ng i-train mukha. yung kapal ng Tsaka, mukha. ipakita yung mukha mo, ganun. Oh yeah. Personal Kasi, branding. oo. Yeah, personal branding. Importante yun. Kasi, ano ba? Yeah, kasi sa babae, marami rin takot eh. Kumbaga maraming maraming takot. ayaw i-share lahat. Parang gano'n. Actually, kahit naman din sa lalaki eh. Na na ngayon eh, parang ang mga client, curious sila sino yung nagtatrabaho behind ng brand na yun or yung company na yun, di ba? Parang curious ka, paano siya nag-work. Ganun. Para hindi siya maging parang, kunya nag-meet kayo, hindi siya masyadong stranger yung client sa photographer o sa videographer. As in, meron na siyang konting hint na, okay, ganito pala siya. Yeah. Pero di ko nga yun sa online, sabi nga lang, don't post your work, post you working. Tama ba yan? Is that right? Sabi nila, meron din ako nabasa na kahit kano kagaling ka na photographer, pero hindi ka marunong mag-market, matatalo ka nung sakto lang na photographer. I always say that it doesn't matter how good you are. Yeah, I mean, in any field, it doesn't matter how good you are. You know, yung what matters is your professionalism, how you handle people. You know, that's the most important aspect of, I mean, in general. Saka yung business owner. pakikipag-usap sa client rin, saka yung Exactly. sobrang big deal din sa akin ng laging nakasmile. Oh, yeah. Na kailangan lagi ka nakasmile. Tsaka, titin mo, hindi mo kailangan sobrang magaling eh.
para maging successful. Actually, ang daming successful na business owner, studio owner, na hindi naman talaga magaling. Tsaka in terms of their craft, but pero pagdating sa sales, marketing, May ibang ganun. Oo. personal relations, yun yung expertise nila. So again, hindi mo kailangan maging sobrang magaling para maging successful sa business na to. Diba? Parang madali rin naman anuhin yun. Araw-araw ka lang magtingin-tingin ng na, ay, pwede ko palang gawin to, pwede mo i-try, pwede ka mo naman. Tsaka sa experience ko, pasin mo, ang kliyente, hindi rin sila kumukuha ng sobrang, yung parang, ang kliyente, kumukuha sila ng taong mas comfortable sila makatrabaho Totoo. kesa magaling. Totoo. Diba? Totoo. So it doesn't matter, minsan hindi na importante yung skills, importante yung comfortable sila sa'yo. Tsaka, ang laking bagay kasi dati hindi talaga ako marunong makipag-usap. Yeah, iba pa rin yun. Tahimik lang ako. Nung high school, lagi may panyong ganyan eh. Same, you know. Parang kasi nung na-events na ako, napunta na ako sa event, sabi ko, ganito lang ako, hindi ako makipag-usap sa client. Exactly. Paano magiging komportable yung client? Yeah. Kaya talagang dinaldalan ko yung sarili Yeah. ko. Yung kapag kunyari may client na nandyan, kailangan makaisip na ako ng topic agad. Yung parang gano'n. Totoo. Kailangan tuloy-tuloy yung Yeah. usap namin. Kaya yung mga assistant ko dati, yung team ko dati, tatrain ko rin sila na makipag-usap sa client. Hindi pwedeng may dead air, ganyan-ganyan. Ayun. Same. I mean, bago ako nagsimula, Nakakatulong, diba? talagang hindi ako marunong magsalta rin. Trainin ko yung sarili ko. Nagsalta ako sa harap ng camera. Then, here I am. May podcast na, nag-workshop na ako. So, again, you'll never know. Kaya gusto ko yung ginagawa mo, nakita ko yung nagko-content ka. It's a good start. Don't stop. Keep on uploading. Huwag kang maya, huwag mong pasinin yung mga kung may basher mo or whatever. No, upload mo lang. Then, start creating more English content. Then you'll never know. You'll never know, right? So, Bella, maraming salamat sa maraming salamat sa Pero pagpunta pag Tagalog. ng Anyaya. Maraming salamat. Marami akong tutunan sa'yo. Welcome. Ito lang. Hindi ako nagkamali ng pag-invite sa'yo dito. Kasi marami akong insight na lang sa Pilipinas. Kasi you'll never know. Baka in few years, baka umuwi na rin ako. So at least, meron akong idea. Oo. Di ba? Paano i-handle ang market sa Pilipinas. Yes. At saka sa mga viewers natin. So yeah, Bella, thank you so much. Nakaka-inspire ang story mo. Totoo na. Parang di masyadong confident. Di ba? Parang di naniniwala. Exactly. Pero you're very good, Salamat sa pagpunta. And then keep up the good work. And let's keep in touch. And Yes. hopefully magkaroon tayo ng collaboration sa future. So thank you again. Thank you. Are we good? Is everything recording? Nice. Tapos hindi na-record. Hindi na-record. Bro, I hope you understand everything that we discussed about.